Tatay, si Nay, hindi na kaya. Pakiusap, Tay. Hayaan mo akong magturok. Hindi ordinaryo ang sakit ni Nay. Ang kanluran ng gamot, pang-emergency lang, hindi panghihina. Kung pilitin mong iniksyonan siya, papatayin mo siya. Tumigil ka. Maya-maya, darating ang taga-ospital ng Santa Maria para pumirma ng ahensya ng ospital. Ngayon, ang pamilya Lin ay tuluyang tatalikod sa basurang tradisyonal na gamot tungo sa mataas na antas ng internasyonal na merkadong medikal. Ngayon, ginagawa mo ang mga pamahiing ito? Ibig mong sirain ang pamilya Lin na daang taong kinabukasan? Anong kinabukasan? Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa buhay ni Nay? Zixuan. Si Nay hindi na kaya. Pakiusapan mo si tatay, ang pamilya Lin ay isang angkan ng tradisyonal na gamot. Ikaw at ako, mula bata pa, nag-aral na ng medisina. Tiyak na makikita mo na ang tradisyonal na akupuntura lamang ang makapagligtas kay Nay. Kuya, ang tradisyonal na gamot na ganyan, mga ugat at damo, dapat nang itapon sa basurahan. Ito ang hiniling ko sa ospital ng Santa Maria, ang pinakabagong epektibong gamot mula sa kanluran. Isang turok lang, mabubuhay muli ang patay. Iyon ay hindi pa nasusuri sa ating mga kababayan. Mapanganib na gamot. Sinay ngayon ay mahina ang katawan. Kung ituturok, mamamatay siya agad. Nababaliw ka na. Ang pamilya Lin ay nahirapang makuha ang representasyon ng ospital ng Santa Maria. Ngayon, kahit ano paman, hindi maaring gumamit ng tradisyonal na gamot. Zixuan, subukan mo ang gamot na ito. Tigil, papatayin ninyo siya. Hawakan ang rebelding anak na ito. Anong gagawin mo? Kuya, ngayon, ang lahat ng Santa Maria ay nasa buong mundo. Ang kanluraning gamot ang tunay na uso. Nay. Ay, ikaw ang pumigil kay tatay na gumamit ng gamot. Na-miss mo ang tamang oras ng injection. Kuya, ikaw ang pumatay kay inay. Masamang anak, hindi lang sinira ang reputasyon ng pamilya. Ngayon pa, pinatay ang sariling ina Zixuan, itaboy siya sa pamilyang Lin bahala na ang tadhana. Tatay. Zixuan, ikaw. Bakit? Kuya, kapag ikaw ay patay na, Ang ari-arian ng pamilyang Linsaka magiging akin. Kahit na makipag-agawan ka sa akin ng mana, hindi mo dapat saktan si inay. Siya rin naman ang iyong ina. Hindi siya ang aking ina. Nitong mga nakaraang taon, sa harap ng mataas na, matandang babae, matagal na akong nagpapanggap. Kapag patay ka na, mamamanahan ko ang lahat sa iyo. Kasama na ang iyong kasintahan. Angsia. Alam mo na matagal nang ang kanyang balak, tama ba? Lin Yuan, huwag kang masyadong pamilyar. Ikaw na obsessed sa traditional Chinese medicine basurang mababang uri. Paano ka magiging karapat-dapat? Ako ang dalagang susimula ngayon, kanselado na ang kasunduan. Ang pakakasalan ko ay ang pamilyang Lin lamang ang susunod na pinuno. Kung buo pa ang kamay mo, sa labas sa hinaharap mandaraya, hindi ba masisira ang ating pamilyang Lin ang tatak ng Western medicine? Sa buong buhay mo, huwag mo nang asahan na makakahawak ng karayom itapon sa sementeryo ng mga walang pagkakakilanlan. Huwag mong dudhan ang pangalan ng pamilyang Lin. inay. Inay, ang sakit ko. Lin Zhenbang. Lin Zixuan. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo patatawarin. Simula ngayon, sumunod ka na lang sa akin. Qinghan. Noong araw, para sa aking kamay, hindi ka nagdalawang isip na sumalungat sa langit. Ginamit mo ang lahat ng iyong enerhiya para muling itayo ang aking mga meridian. Ngayon, ibinigay mo pa ang posisyon ng pinuno ng lambak ng langit na manggagamot sa akin.
Tiyak na hahanapin ko para sa iyo ang uhay na dugo na 1,000 taon ang tanda upang pahabain ang buhay. Nag-uulat po, pinuno ng lambak. Ang mansyon ng punong general ay naglabas ng royal proklamasyon naghahanap ng mga kilalang manggagamot. Ang premyo ay ang uhay na dugo na 1,000 taon, ang tanda bababa, ako ngayon din. Ang uhay na dugo na 1,000 taon, ang tanda tiyak kong dadalhin ko pabalik. Ngayong magulong panahon, ang mga kanluraning manggagamot ng ospital ng Santa Maria ay may malaking kapangyarihan. Tandaan, huwag ipakita ang iyong pagkakakilanlan bilang pinuno ng lambak ng langit na manggagamot upang hindi ka mapahamak. Alam ko na. Ang uhay na dugo na 1,000 taon ng tanda ako, si Lin Yuan, ay tiyak na makukuha. Mga alagad, nagpapaalam kami sa pinuno ng lambak na lumabas ipakita ang kapangyarihan ng tradisyonal na medisina ng China. Ang pamilya Lin ay nasa rurok ng tagumpay ngayon kahit ang eksklusibong ahensya ng ospital ng Santa Maria ay nakuha nila. Bakit naman kayo pumunta sa amin na maliliit na tao upang agawin ang pagkakataon? Oo nga, ang pamilya Lin ngayon ay parang dragon na lumipad sa langit. Ngayon, ang mansyon ng punong general ay naghahanap ng manggagamot. Ang premyo ay ang maalamat na uhay na dugo na 1,000 taon ang tanda. Ngunit alam nating lahat, ang baging na ito ay isang premyo lamang sino man ngayon na makapagpapagaling sa punong general. Mula sa bingit ng kamatayan gamit ang pinakabagong kanluraning medisina, ay magiging ang numero 1 benefactor ng Hukbong Feng. Ang posisyon ng punong manggagamot ng mansyon ng punong general ay sapat na upang mapanatili ang pamilya sa loob ng 100 taon. Isang napakahalagang kayamanan. Ang negosyong ito na pakitang tao at ang sining ng pagpapagaling ay dalawang magkaibang bagay. 4 na taon na ang nakalipas. Ang panganay mong anak ay gumamit ng tradisyonal na medisina upang gamutin ang sarili niyang ina hanggang sa mamatay ito. Ang mapanganib na ugali na ito, paano mangahas ang punong general na hayaan ng pamilya Lin na manggamot? Guwansya, tigilan mo ang pagpapalaki ng bagay-bagay. Ang suwail na anak na iyon, 4 na taon na ang nakalipas, ay pinalayas ko na sa bahay. Wala siyang kinalaman sa pamilya Lin. Oy, nasa usapan na, dumating na. Hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilya Lin na napatay ang sariling ina at pinalayas? Lin Yuan, buhay ka pa pala. Hindi ba sinabi lang ng pinuno ng pamilya Lin na pinutol na ang ugnayan kay Jilin? Paano ngayon kasama siya dumating? Pagpapatingin sa isang tradisyonal na manggagamot na napatay ang pasyente sa pangkalahatang punong general? Sa tingin ko, ang karapatan ng pamilya Lin ay mukhang malakas lang sa labas, mahina sa loob. Rebelde! Ano ang ginagawa mo rito? Alam mo ba kung saan ito? Ito ang mansyon ng punong general. Umalis ka na agad! Huwag mo nang hiyain ang pamilya Lin. Nag-aalok ng gantimpala ang mansyon ng punong general para sa manggagamot kahit sino ay maaaring pumunta. Anong kinalaman ng pamilya Lin para sa uhay na dugo na 1,000 taon ng tanda? Kuya, Sigurado ka bang hindi nasunog ang utak mo sa mga nakaraang taon? Sira na ang mga kamay mo. Hindi ka na makahawak ng karayom. At naglakas loob ka pang pumunta sa mansyon, magkunwaring isang bihasang manggagamot. Lin Yuan, hindi ba sinadya mong sumunod sa akin dito dahil narinig mong nandito ako? Binabalaan kita, huwag kang mag-akala. Ngayon ako ay kasintahan na ni Zixuan. Ang basura mong tulad mo ay hindi karapat-dapat magtali ng sintas ko. Lumayas ka na. Nakakatawa, ang daming nag-aral sa ibang bansa, mga eksperto at propesor sa kanluraning medisina. Hindi ba lahat sila ay mga medical elite? Ikaw walang lisensya at may masamang reputasyon na pumatay sa iyong ina, isang charlatan ng tradisyonal na medisina. Karapat dapat ka bang makialam sa mansyon? Ang panloloko ng tradisyonal na medisina ay dapat nang alisin sa panahon. Ang tradisyonal na medisina ay walang siyentipikong batayan. Ang taong ito ay manloloko, basura. Ginoo, ang taong ito ay isang manloloko, isang mandaraya sa lansangan. Huwag hayaang ang labi ng feudalismo ay gamutin ang pangkalahatang punong general. Pakiusap, ipahampas siya hanggang mamatay o barilin siya sa lugar. Saan galing ang mandarayang tradisyonal na manggagamot? Naglakas loob na manggulo sa mansyon? Umalis ka? Labas? Ang pangkalahatang punong general ay naghihingalo. Lahat ng manggagamot sa labas, pumunta agad para iligtas siya. Kung hindi ninyo siya mailigtas, lahat ng naririto ngayon, bawat isa, ay sasama sa kanya sa kamatayan. Bilisan! Dumating din si Jinoong Yan. Si Jinoong Yan ay honorary director ng Beiping General Hospital. Siya ang pinakamahusay sa pagsasama ng Chinese at Western medicine. Kung siya ang gagawa. Ang posisyon ng punong manggagamot ng mansyon ng punong general, walang sino man sa atin ang makakakuha nito. Ang pagkakataong ito na makakuha ng karangalan na minsan lang dumating, ibibigay na lang ba natin ito sa iba? Nahihiya ako. Hindi naman ako ganoon kagaling. Hindi ko kayang gamutin ang sakit ng punong general. Narito lang ako para magbigay ng payo. Ang pamilyahan ang nauna. Ang anak ko ay nag-aral sa ibang bansa. Ito ay isang mahusay na estudyante.
Hindi dapat makuha ng pamilya Han ang kredito. Hindi pwede. Ang mga organo ng punong general, masyadong mabilis ang pagbagsak. Hindi man lang mapasok ang pampalakas ng puso. Ang pamilyahan ay ganoon lang. Changfeng, sige, ipakita sa ospital ng Santa Maria. Ang pamilya Gu ang mas karapat dapat makipagtulungan. Opo. Si Jinong Gu ay may 2 doctorate. Ang kanyang mga pamamaraan sa first aid, isa sa pinakamahusay sa ibang bansa. Ang mga ugat ay barado. Ang ki at dugo ay bumabalik. Ikaw, Hindi mo kaya. ano ang alam mo? Ikaw na walang kwenta ay nagtuturo sa akin. Tumingin ka sa salamin. Ano ka ba? Umalis ka. Ang panganay na anak ng pamilya Lin ay pumatay sa kanyang ina noon. Ngayon ay hayagang. Pumunta sa mansyon ng punong general para manggulo. Kung ako ang pinuno ng pamilya Lin, mamamatay ako sa galit. Ang kanyang kakayahang medikal ay nagtuturo kay Ginoong Gu talagang hindi marunong sa sariling kakayahan. Ang mabuting payo ay hindi makakapigil sa taong nakatadhana dahil nagmamadali kang mamatay. Sige, gawin mo. Punong General, Karapat dapat na tagapagmana ng pamilya Gu. May kakayahan. Oo nga, mukhang ang pamilya Gu ay aangat. Ang pamilya Gu ay may susunod na henerasyon. Siyempre, ang anak ko ay hindi tulad ng anak ng iba. Ito, bakit siya nagsusuka ng dugo? buwisit. Buwisit! Pinatay mo ang punong general. Hindi. Imposible. Paano nangyari ito? Guwanshan, ito ba ang natutunan mo sa ibang bansa pagbalik mo? At may 2 doctorate ka pa, hindi ka natatakot na pagtawanan? Zixuan, ang pamilya Lin ay ospital ng Santa Maria, itinalagang kinatawan, magpakita ng magandang pagganap. Si Zixuan ay kabilang sa ospital ng Santa Maria, ang pinakabatang propesor. Kung siya ang gagawa, tiyak na mabubuhay ang punong general. Lin Chenbang, huwag kang masyadong matuwa. Kuya, alam mo ba kung ano ang laman ng aking kahon? Ang pinakamahusay na gamot ng ospital ng Santa Maria. Isang turok lang, maaaring gamutin ang punong general. Tinyuan, sa buong buhay mo, titingin ka lang sa takong ni Zixuan. Matagal nang may malubhang sakit ang punong general. Ang mga organo ay mahina, iwasan ang malakas na gamot. Kung gagamit kayo ng ganitong matapang na gamot mula sa kanluran, pipilitin na iturok. Sa loob ng 3 oras, tiyak na mamamatay ang punong general. Kuya, ang mukha mong nagsiselos, napakapangit naman. Ikaw, naging lumpo ka. Ayaw mong makita na gumagamit ako ng Western medicine. Makamit ang tagumpay. Ginoong Lin, ito ang ospital ng Santa Maria. Ang bagong dating na pinakamabisang gamot, hindi mo maintindihan, huwag ka nang magpahiya rito. Tama nga 4 na taon na ang nakalipas, pinatay mo ang sarili mong nanay sa paggamot. Ngayon naman, nilalait mo ang punong general si Lin Yuan ay tunay na malas. Ikaw, Suwail, na sumisira sa dangal ng angkan 4 na taon na ang nakalipas hindi ka namin pinatay. Ngayon, may lakas kang loob na sa mansyon ng punong general. Nang akit ng tao sa maling paniniwala, sadyang gusto mong sirain ang kinabukasan ng pamilya Lin. Ang kinabukasan ng pamilya Lin na nakuha sa pagpatay sa asawa at pag-abandona sa anak. Karapat-dapat ba iyan tawaging kinabukasan? Ikaw. Ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko, si Lin Zhenbang, ay ang ipinanganak ka, isang Suwail na anak. Ang pamilya Lin ay walang kwentang tao tulad mo. Ginoong Han, huwag kang mag-alala. Kapag na-injection ko ito, siguradong gagaling ang sakit. Ang tibok ng puso ng punong general ay naging matatag. Ang galing ng gamot na ito, kung gumaling ang punong general, ang inyong pamilya Lin ay magiging ang nangungunang tagapagligtas. Narinig mo ba, Guer? Ito ang tinatawag na Western Medicine. Ang inyong pamilya, Gu ay muntik nang pumatay sa punong general. Ang posisyon bilang punong manggagamot sa mansyon ng punong general, ang inyong pamilya Gu ay dapat nang maaga iwakso ang ideyang yan. Lin Zhenbang, swerte ninyo ng pamilya Lin. Lin Yuan, kanina, hindi ba ikaw ang nagsabi ng tiyak na itong gamot ay pampatay? Ngayon, ginamit ko ito at nailigtas ang dakilang general. Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa akin. Tingnan mo muna ang sarili mo. Ikaw na walang kwentang lumpo. At gusto mo pa ang uhay na dugo na 1,000 taon ng tanda, karapat-dapat ka pa. Zixuan, bakit mo pa siya kausapin? Alam ng lahat, 4 na taon na ang nakalipas, pinatay niya ang sarili niyang ina. Ngayon, naiinggit siya sa iyo, sa malaking tagumpay mo. Lin Yuan, ikaw ay isang basura. Sa buong buhay mo, sa imburnal ka lang, mabubuhay ng hirap. Ang katotohanan, 4 na taon na ang nakalipas. Alam ninyo sa inyong mga puso,
Mga walang utang na loob na hayop. Ano naman, alam lang ng mundo na ikaw ang pumatay sa iyong ina. Ngayon, mabait ang loob ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung luluhod ka at yuyuko ngayon, at sisigaw ng 3 beses na ang traditional Chinese medicine ay basura, at lalabas ka, maaari akong maging mahabagin at bigyan ka ng ilang piso para sa isang murang kabaong para hindi mo na magalit ang dakilang general at mabaril hanggang mamatay. Luluhod ako, pero baka hindi ninyo kayanin. Matigas ang ulo. 3. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa pagbibilang. 2. Nagdadrama ka. Akala mo ba sa pagbibilang ng ilang numero, mababago ang dakilang general, ang katotohanan ng kanyang paggaling? Adjutant Han itong suwail na anak ay nagkakalat ng kasinungalingan dito. Bakit hindi ninyo siya barilin hanggang mamatay? Isa! Dakilang general. Dakilang General, anong nangyari sa inyo? Imposible. Ito ay sa pamamagitan ng St. Mary's. Binili ko sa kanluran ng mataas na halaga na espesyal na gamot. Bakit nangyari ito? Kanina, tila gumaling na siya. General, may tao ba dyan? Iligtas si General. Mahina ang paghinga. Mukhang hindi nakakayanin. Ano? Yalaw, mag-isip ka ng paraan. Putol na ang ugat ng puso ni General. Ang enerhiya at dugo ay nabaliktad at naging lason. Lahat ng internal organs ay bumigay na. Mahina ang aking kakayahan sa medisina, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakapagligtas. Imposible. Narito ang lahat ng sikat na doktor sa buong mundo. Paano naman walang pag-asa? Maliban kung makukuha natin ang maalamat na ang pambihirang akupuntura ng Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot. Isagawa ito para bigyan ng isang pagkakataon si General na mabuhay. Lambak ng langit na manggagamot. Yun ang pinakamataas na hangarin ng medisina ng China. Pinakamataas na adhikain. Sabi nila, kahit ang mga pinakamataas na tao sa bansa na nagpunta upang humingi ng gamot ay lumuhod sa labas ng lambak ng 3 araw at gabi. Oo nga, ngayon kahit sikat ang Western medicine, ngunit sa lambak ng langit na manggagamot, sa harap ng kanilang napakagaling na kasanayan, ang mga Western instruments, ang mga gamot na galing Germany ay walang halaga kung ihahambing. Ang katayuan ng lambak ng langit na manggagamot sa ilalim ng buong sitwasyon ay hindi kayang talunin ng sinuman. May tao ba? Ihanda agad ang sasakyan kahit mawala ang lahat ng aking kayamanan. Kailangan kong dalhin ang Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot. Han Teniente, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Ang lambak ng langit na manggagamot ay nakatago at hindi lumalabas. Ang Panginoon nito ay parang dragon, tanging buntot ang nakikita. Maraming mga maharlika at mayayaman ang nagbigay ng milyon-milyong piso. Ngunit hindi man lang nila nakita ang bantay pinto. At saka, ngayon, si General ay wala ng kahit isang tasa ng tsaa na oras. Ay hindi na kayang tumagal. Ang tubig sa malayo ay hindi makakapag-apula ng apoy na malapit. Ikaw, Lin? Anong laso ng in-injection mo kay General? Gago! Kung mamatay si General, papatayin ko ang buong pamilya mo, Lin! Hindi, imposible. Ito ay mula sa St. Mary's na binili ko ng mahal mula sa kanluran. Paano nangyari ito? Kanina lang ay maayos na siya. Pinatay ng pamilya Lin ang punong general kung malaman ng ospital ng Santa Maria. Ang ginawa ng pamilya Lin. Hindi alam kung bawiin nila ang karapatan sa ospital ng Santa Maria. Bakit nangyari ito? Hindi nabanggitin ang Santa Maria, iiwan ba nila ang pamilya Lin? Kung may mangyari, hindi na tayo makakalabas ng mansyon ng punong general. Ito ang iyong ipinangakong muling pagkabuhay. Ipapababa kita ngayon para ihanda ang daan para sa punong general. Huwag mo akong patayin. Ito ang pinakamagandang gamot. Paano? Assistant Han, wala akong kasalanan. Ang punong general kanina ay ligtas na. Bumalik na sa normal ang lahat ng datos. Ito ang demonyong si Lin Yuan. Si Lin Yuan. Dahil pinalayas siya ng kanyang ama 4 na taon na ang nakakaraan, may sama siya ng loob. Kanina, siya ang gumawa ng masama para saktan ang pamilya Lin. Tama, Assistant Han, narinig ninyo kanina. 4 na taon na ang nakaraan, gamit niya ang ganyang mababang uri ng paraan para patayin ang sarili niyang ina. Ngayon, pumunta siya sa mansyon ng punong general para gumawa ng kaguluhan. Ang pamilya Lin ay biktima rin. Siya ang naghahanap ng kamatayan. Huwag niyang asahan na may awa pa kami. Assistant Han, barilin na ang manggagamot na ito. Ipaganti ang punong general. Assistant Han, kahit si Lin Yuan ang gumawa, siya ay miyembro ng pamilya Lin. Hindi sila makakalayo dito. Tumahimik ka! Sa tingin mo, mas mabuti ba ang pamilya Gu? Ano ba kayo? Hindi ako gagamit ng gamot na hindi alam ang pinagmulan para saktan ng punong general. Maglakas loob kang manakit ng tao sa mansyon ng punong general. Papatayin kita ng pira-piraso. Mga tao, palibutan ninyo siya. Kuya, sa susunod mong buhay,
Tandaan mong huwag pumili ng walang kwentang tradisyonal na gamot na tsino. Malapit ka nang mamatay. At nagtatawa ka pa? Mga tanga, ang punong general ay may lason sa kanyang puso at hindi humihinga. May natitira pang isang hininga ng buhay dahil tanging ang lambak ng Aurora ang makakapagligtas sa kanya. Kaya ibaba ninyo ang mga baril. Kaya kong gamutin siya. Narinig nyo ba? Ang basurang ito, sabi niya, kaya niyang gamutin. Kahit si Ginoong Yan ay nagsabi na ang punong general ay hindi na maililigtas. Kailangan lumabas ang pinuno ng lambak ng langit na manggagamot. Sino ka ba? At nangahas kang mangialam sa lambak ng langit na manggagamot. Kuya? Nababaliw ka na ba sa takot? Talagang walang takot sa kamatayan, isang hamak na nagpapakatanga para lang sumikat handang mamatay. Alam kong may alam ka sa medisina, ngunit sa larangan ng medisina, ang pinakamasama ay ang pagyayabang. Ang pulso ng punong general ay parang kawayang nanlalata. Sa ngayon, tanging ang paggamot ng lambak ng langit na manggagamot, ang kanilang makapangyarihang akupuntura ang makakapagligtas sa kanya. Umalis ka na, huwag mong sayangin ang buhay mo. Ginoong Yan, magaling ka sa medisina pero limitado ang pananaw mo. Ang punong general ay laging nakikipagdigma kaya ang kanyang katawan ay puno ng matinding lamig at halumigmig. Ang iniksyon na yon ay sa pilitang nagpalakas ng kanyang dugo na nagdulot ng pagagos pabalik at ang lason ay biglang pumatay sa kanya. Mukhang tumigil ang puso pero ang mga ugat ay nagsara at siya ay nasa estado ng kunwaring kamatayan. Walang hiya kang anak. Anong oras na ba ito? At pinaglalaruan mo pa ang bangkay ng punong general. Tama. Gusto niyang mamatay pero isasama pa tayong lahat. Walang kwentang tao. Sobra na ang kayabangan, hindi man lang iginalang si Ginoong Yan. Ang mga manloloko na ganito dapat barilin hanggang mamatay. Kayo hindi kaya. Ibig sabihin mahina kayo. Dito ako lang ang makakapagligtas sa punong general. Tumahimik ka, Teniente Han. Itong anak ko, simula bata ay walang natutunan. Hindi lang peke ang kanyang medisina, kundi napakasama rin ng ugali. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Ngayon kikilos na ako. May 70% akong katiyakan na ibabalik siya mula sa kamatayan. Kung patuloy kayong magsasalita at mag-aaksaya ng 1 minuto, mawawala ang 70% na yon. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ang mga nangungunang doktor ng Guatlin, nagsama-sama pero wala ring nagawa. Paano mo siya ililigtas? Napakayabang mo talaga. Ngayon pumunta ako sa mansyon ng punong general para sa uhay na dugo na 1,000 taon ng tanda. Hindi ko pa nakuha ang uhay na dugo. Kaya hindi siya pwedeng mamatay. Naisip mo pa ang uhay na dugo na 1,000 taon ang tanda? Lin Yuan, iyan ay kayamanan ng mansyon ng punong general. Sa galing mo sa medisina, hindi pa ba sapat na pinatay mo ang sarili mong ina? Gusto mo pa bang sirain ang buong pamilya Lin? Nababaliw ka na ba sa pera? Napakayabang! Teniente Han, ang pamilya Lin ay may masamang balak. Hindi pa sapat na sinaktan ng ama ang punong general. Gusto pa ng anak na makialam. Kuya, kung pumutok ang yabang mo, babayaran mo ito ng buhay mo. May katotohanan naman ang sinasabi niya sa medisina. Ginoong Yan, huwag kayong magtiwala sa kahit kanino dahil sa desperasyon. Ang batang ito ay hindi mabait. Tapos na. Hindi ko pa nakuha ang uhay na dugo. Hindi ka pwedeng mamatay. Ano ang gagawin mo? Ililigtas ko siya. Hayaan ninyong subukan niya kung sakali. Ginoong Han, paano ninyo hinayaan ang isang tradisyonal na manggagamot na pinalayas at baldado na gambalain ang labi ng punong general? Ito ay malaking kawalang galang sa punong general. Tama nga. 4 na taon na ang nakalipas, itong si Ginong Lin naputol ang mga litid ng kanyang 2 kamay. Anong sakit ang magagamot ng isang baldado? Ginoong Han, itong suwail na anak ay pinalayas ko na noon pa. Kung hahayaan ninyo siyang hawakan ng punong general, kung may mangyari, ang pamilya Lin ay hindi mananagot. Tumahimik kayong lahat, ikaw na Lin. Ngayon bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung hindi mo mapagaling ang punong general o kung niloloko mo ako para mag-aksaya ng oras, puputol-putulin ko ang laman ng katawan mo isang hiwa at ipapakain sa aso. Kung mapagaling mo ang punong general, ang buong mansyon ng punong general, anumang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ang gusto ko lang ay ang uhay na dugo na 1,000 taon ng tanda. Sige, kung mapagaling mo ang punong general, ang uhay na dugo ay iyo na. Kuya, ang mga kamay mo ay wala nang silbi. Hindi mo naman balak magtusok ng karayom, di ba? Nabali na ang mga pulso niya. Paano pa siya magkakaroon ng kasanayan sa medisina? Ang pamilya Lin ay talagang walang paraan na natitira. Nagdala pa ng baldado sa mansyon ng punong general. Hinihintay kita, naghuhukay ka ng sariling libingan.
magamit ng enerhiya upang kontrolin ang karayom. Imposible ito. Ito ay naitala sa sinaunang aklat, ang pinakamataas na teolohiya ng tradisyonal na manggagamot. Paano itong baldado ay magagawa iyon? Isang ilusyon lamang iyan. Ang sakit ng punong general kahit ang mga epektibong gamot ng kanluran ay hindi siya mailigtas. Ang mga lumang metal na ito ano ang magagawa? Unang tusok, tiyantu, pagsira ng pagkabara ng enerhiya. Ito, ang panloob na lakas ng tusok na ito ay ang pinakamahusay sa mundo. Sana ang pagpili ng matandang ito ay hindi mali. Ikalawang tusok. Shenmen, pagprotekta sa daanan ng puso. Nakita ba ninyo kung nagtusok siya? Hindi. Ito. Tila isang bagay na nawala na sa mga aklat medikal pamamaraan ng karayom na lumulutang na dragon ng Taiji, pagwasiwas ng buntot ng lumulutang na dragon. Imposible. Kung alam niya ang pamamaraang ito ng karayom, Hindi sana niya napatay ang sarili niyang ina. Ginoong Han, hindi siya marunong magligtas ng tao. Papatayin niya ang punong general. ikaw na Lin, kaya mo ba o hindi? Sabi ko, kaya kong iligtas, tiyak na kaya kong iligtas. Akala ko malaki ang kakayahan mo. Gumawa ng ganito kalaking eksena. Kuya, tapos na ang mga tusok. Bakit hindi pa nagigising ang punong general? Talagang natakot ako. Akala ko talaga itong walang kwenta ay may magagawa. Ang putik ay putik pa rin. Pero sa totoo lang, isa lang palang ilusyon na maganda tingnan pero walang silbi. Hayop ka! Paano mo nagawang gawing laruan ang labi ng punong general? Mga tanga kayong lahat. Ang purong yang na enerhiya ay dumadaloy sa malaking sirkulo. Pagbabaliktad ng yin at yang ay nangangailangan ng 10 paghinga. Nasa bingit ng kamatayan, matigas pa rin ang bibig. Tapos na ang 10 paghinga. Punong general, bakit hindi ka pa gumising? Nagpapanggap ka pa rin? Sino ka ba sa akala mo? Dakilang general, nagising ka na. Talagang nagising ka na. Imposibleng ito. Hindi na nakakita ng tibok ng puso ang mga instrumentong kalurani. Ilang sirang karayom lang na iligtas mo ang isang tao. Siya talagang nailigtas niya ang dakilang general. Si Ginoong Lin ay may kahanga-hangang kakayahan sa medisina. Tunay na muling isinilang si Hua Tuo. Sa tingin ko, kahit lahat ng kanluran ng medisina ay hindi makakatumbas sa kakayahan ni Ginoong Lin na mahiwagang karayom na ginto. Panginoon ng Pamilya Lin, ang Pamilya Lin ninyo ay talaga namang bulag ang mga mata. Itinuring ang isang tunay na dragon bilang ahas pinalayas sa bahay. Sa halip ay ang isang muntik nang pumatay sa dakilang general ang itinuring na kayamanan. Kung hindi dahil sa interbensyon ni Ginoong Lin kanina, ang Pamilya Lin ninyo ngayon ay mapuputol na ang buong angkan. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Dakilang general itong manggagamot na apelyidong Lin. Binigyan kanya ng isang... Anumang espesyal na gamot, muntik ka nang mamatay, itong binata. Ang gumamit ng gintong karayom para ibalik ka. Mula sa pintuan ng kamatayan. Loko-loko, ginawa mong eksperimento ang buhay ko, dalhin ninyo siya at barilin hanggang mamatay. Dakilang general, maawa ka. Tatay, iligtas mo ako, tatay. Dakilang general, hindi po totoo. Dakilang general, pakitingnan ng mabuti. Ang nagligtas sa inyo kanina ay hindi talaga ang rebeldeng si Lin Yuan. Anong ibig mong sabihin? Dakilang general, ang ibinigay sa inyo ni Zixuan ay ang pinakamataas na antas ng kanluraning gamot. Napakabait ng epekto niyon, medyo mabagal lang ang pagkilos. Si Lin Yuan ay isang bulag na natagpuan ng patay na daga at naglakas loob na magsabi na siya ang nagligtas sa inyo. Kinukuha lang niya ang kredito ni Zixuan para linlangin ang dakilang general tama. Dakilang general, isipin ninyo 4 na taon na ang nakalipas na putol ang mga litid ng kamay ng aking kuya. Hindi man lang siya makahawak ng chopstick. Paano siya makakagamit ng napakahusay na pamamaraan ng karayom? Paano ka magigising? Dakilang general si Ginoong Yan ay nagpahayag kanina. Ang inyong sakit sa mundong ito, maliban sa maalamat na Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot, walang makakalunas. Tingnan ninyo siya. Paano siya magiging Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot? At paano kanya maililigtas? Isang itinapon na may kapansanan ang mga kamay. Talagang imposibleng magkaroon ng kakayahang bumuhay ng patay. Lalo na kung itutulad sa maalamat na lambak ng langit na manggagamot, Ginoong Yan. Mataas ang inyong kaalaman sa medisina, marami na kayong nakitang bagay, kayo ang magsabi. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Ang buhay ko, ba't itong binatang ito ang nagligtas? Ang pamamaraan ng karayom na ginamit ni Ginoong Lin ay may kaunting pagkakahawig sa pamamaraan ng karayom na lumulutang na dragon ng Taiji ng lambak ng langit na manggagamot. Meron siyang kaalaman sa medisina.
Kahit na mukhang mahusay ang aking akupunktura, ang lambak ng langit na manggagamot ay nakatago. Ang pinuno ng lambak ay parang dragon, bihirang makita. Sa pamamagitan ng ilang tusok na ito, hindi ko rin masasabi ng may katiyakan kung kanino ang kredito. Tungkol naman sa gamot na kanluranin, kung nagkataon lang na nagkaroon ito ng mabagal na epekto sa sandaling iyon, ako ay may mababaw na kaalaman. Kaya hindi ko masasabi ng tiyak. Makatuwiran ang sinabi ni Ginoong Yan. Isang lumpo na pati ugat ng kamay ay naputol, paano makakagawa ng pambihirang akupunktura na bumabaliktad ng yin at yang? Sa mundong ito, walang ganong kasuwerteng pangyayari. Kahit sinong itiniwalag na anak mula sa pamilya ay may koneksyon sa lambak ng langit na manggagamot, General. Ngunit kanina, tiyak na dahil sa babala ng batang ito kayo ay nagising. Sinabi niya na kung itutuloy ang tusok, may mangyayaring masama. Maging makatarungan po kayo, General. Sa totoo lang, ang aming pamilya Lin ay matagal nang gumagamit ng kapital na kanluranin upang lihim na makipagtulungan sa nakatagong lambak ng langit na manggagamot. Ang espesyal na gamot na ibinigay sa inyo ni Zixuan ay sa patnubay ng isang dalubhasa mula sa lambak ng langit na manggagamot na hinaluan ng pinakabagong pananaliksik pang-agham ng kanluran. Ano? Iyon ay pag-aari ng aking ina noong siya ay nabubuhay pa at hindi niya ito inihiwalay. Tama, ang gamot na iyon ay lihim na reseta na itinuro ng lambak ng langit na manggagamot. Ang aking nakatatandang kapatid ay nangopya lamang ng kaunting kaalaman at nagpapanggap kanina. ito ay isang simbolo mula sa dalubhasa ng lambak ng langit na manggagamot na ipinagkaloob sa aming pamilya. Ang material ng batong ito at ang kakaibang bango ng gamot na may edad na 100 taon, walang pagkakamali. Ito ang simbolo ng lambak ng langit na manggagamot, ang utos ng langit na manggagamot. Ito nga ay ang utos ng langit na manggagamot. Kaya pala ang ospital ng Santa Maria ng mga dayuhan ay pumili lamang ng Pamilya Lin bilang kinatawan. Sa likod ng Pamilya Lin pala ay may suporta ng lambak ng langit na manggagamot. Oo nga, kahit na uso ang medisinang kanluranin ospital ng Santa Maria, pangarap na makipag-alyansa sa lambak ng Aurora. Bakit wala tayong ganyang swerte tulad ng Pamilya Lin? Mayroon silang background ng ospital ng Santa Maria ng kanluraning medisina at mayroon din silang mahiwagang recipe ng lambak ng Aurora, napakalawak ng hinaharap. Ang posisyon ng punong manggagamot ng mansyon ng punong general ay para lamang sa pangalawang Ginong Lin. Hampi, sa totoo lang ay nakasakay din sa hangin ng lambak ng Aurora. Akala ko talaga kayo ang Pamilya Lin na nag-aral ng kanluraning medisina kung gaano kagaling. Sa bandang huli ay umaasa pa rin sa iba sa recipe ng lambak ng Aurora para iligtas ang sitwasyon. Ginonggu, ito ay di maabot ang ubas sabihin na maasim ang ubas. Ang makipag-ugnayan sa lambak ng Aurora ay kakayahan din ng Pamilya Lin. May patnubay mula sa dalubhasa ng lambak ng Aurora. Mas mabuti kaysa sa Pamilya Gu na gumamit ng sirang makina na muntik ng makuryente ang punong general ay 100 beses na mas malakas. Sa tingin ko, ang Pamilya Gu ay dapat matutong magpakumbaba. Ikaw, Lin Jianbang, huwag kang masyadong mayabang. Ganun pala. Ang paraan ng lambak ng Aurora ay tunay na hindi bantay salita. Ang mabisang gamot ng kanluran kasama ang lihim na recipe ng lambak ng Aurora. Kaya naman ako'y nailigtas mula sa pintuan ng kamatayan. Mukhang ito talaga ang gamot ng Pamilya Lin ay epektibo. Zixuan, ikaw ay nakatanggap ng patnubay mula sa dalubhasa ng lambak ng Aurora, hindi tulad ng iba na isang pinalayas walang kwenta gusto pang nakawin ang tagumpay ni Zixuan. Sabi ko na nga ba isang lumpo na putol ang litid ng kamay? Paano maipapamalas? Ang pambihirang acupuncture na bumaliktad ng yin at yang. Sa mundong ito, wala namang ganyang pagkakataon kahit sinong tao ay maaaring makipag-ugnayan sa lambak ng Aurora. Kuya, sumuko ka na kung luluhod ka ngayon, luluhod sa pinto at tatahol na parang aso ng 3 beses. baka makahingi ako ng awa sa punong general na iligtas ang iyong buhay na parang aso kunin ang alaala ng aking ina at magpanggap na utos ng langit na manggagamot. Paano kayo maglakas loob? Sir, may kapal ka pa bang banggitin si nanay? Walang utang na loob na anak. Kung hindi dahil sa iyo noon, naging mahilig ka sa mga pamahiing ito. Hindi mo pinakinggan ang mga babala at pinilit mong iakupunktura si nanay. Paano siya namatay ng bata pa at pumanaw ng maaga. Ngayon, upang maangkin ang kredito, kahit ang pamana ng iyong ina, isang malaking kasinungalingan na gagawa mong gawin. Mas masahol ka pa sa hayop. Sir Lin, ang galing mong magsinungaling. Sobrang-sobra na. Ang iyong ina ay isang ordinaryong may bahay lamang. Paano siya magkakaroon ng pinakamataas na simbolo ng lambak ng Aurora? Ibig sabihin, isang taong nagtaksil sa kanyang guro at ninuno at pumatay sa kanyang sariling ina. At may lakas ng loob pa siyang bumaliktad at sisihin ang iba dito. Ang kapal ng muka. Kahit ang reputasyon ng patay, ginagamit niya. Noon kayong mag-ama ang upang makuha ang representasyon ng Santa Maria.
Pinilit ninyong iturok kay nanay ang hindi pa nasusuring gamot mula sa ibang bansa na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang jade na ito ay alahas na palagi niyang suot. Ngunit inagaw ninyo ito at inangkin ninyo para sa inyong sarili. Hindi ba kayo natatakot na si nanay ay magpakita at maningil ng utang? Walang katotohanan, Teniente Han. Ang baliw na ito ay hindi lamang peke ang kanyang medikal na kasanayan, kundi nagsasalita rin ng kalokohan. Dalhin na siya. Lin Yuan, ang pamilya Lin ay mayroon na ngayon ng utos ng langit na manggagamot sa kanilang kamay. Sino maniniwala sa iyo kung wala kang ebidensya? Lin Yuan, hindi ka lang lumpo, kundi isa ka ring malas na pumatay sa sarili mong ina. Sana ay namatay ka na sana sa pamamagitan ng pagbangga sa estatwa ng leon na bato. Ipinagpapaalam ko, pangalawang pinuno ng lambak, nagising na ang punong general. Ngunit ang mag-amang Lin ay naglabas ng isang peking utos ng langit na manggagamot na nagpapanggap na tagapagmana ng ating lambak ng Aurora upang agawin ang kredito sa pagpapagaling ng punong general. Hindi lang iyon, nakipagsabuatan pa sila sa lahat ng mayayaman at makapangyarihan dito at pinapahiya nila ng husto ang ating pinuno. Ang mga tao ng lambak ng Aurora ay maglalakas loob na mang-insulto ng ganito? Naghahanap kayo ng kamatayan. Pangalawang pinuno, ang inyong lason ng lamig ay hindi pa nalulunas. Hindi kayo dapat bumaba ng bundok ng basta-basta. Puntahan natin ang mansyon ng punong general. Tahimik ang lahat, wala akong pakialam sa pamilyang gulo ng pamilya Lin. Dahil pinatunayan ni Ginoong Yan na totoong ang utos ng langit na manggagamot, kung gayon ang nagligtas sa akin ay ang pamilya Lin at ang lihim na recipe ng lambak ng Aurora. Teniente Han, kunin ang baging na 100 taon at dalhin dito. Ibigay ito bilang gantimpala sa pamilya Lin. Maraming salamat, Punong General. Ang pamilya Lin ay handang mag-alay ng aming buhay para sa inyo hanggang sa kamatayan. Ay naku, Ginoong Gu, mukhang sa pagkakataong ito, ang pamilya Gu ay muling magsisilbing tagapagpalamuti sa pamilya Lin. Nag-aaksaya kayo ng oras at pagsisikap, ginamit pa ang pacemaker, muntik na kayong mabanatan ng paratang na pagpatay sa punong general. Sa huli, ang baging na 100 taon at ang posisyon bilang punong manggagamot ng mansyon ng punong general ay mapupunta pa rin sa bulsa ng pamilya Lin. Hanjo, huwag kang mag-apoy ng apoy dyan. Ang pamilya Gu ay umamin na mas mahina kami. Mas mabuti na yon kaysa sa mga taong hindi man lang mahawakan ng punong general at nasa tabi lamang parang asong nagmamakaawa. Lin Jianbang, tingnan natin. Sandali. Li Xiaotian, ako ang nagligtas ng iyong buhay. Ngayon, para lamang uhay na dugo na 1000 taon ang tanda ang pakay ko. Kung hindi ko makuha ang baging, walang sino man ang makakakuha nito. Binabanta mo ako? Akala mo hindi kita kayang patayin? Lin Yuan? Akala mo ba? Ikaw ay isang mahalagang tao. Narito ang utos ng langit na manggagamot. Dahil dito, naniwala sa akin ang punong general. Naniwala si Ginoong Yan at lahat ng tao ay naniwala. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang jadeng ito ay totoo. Pamana ng babaeng namatay ng maaga. Pero ano naman, ikaw ay isa lamang basurang pinalayas sa bahay. Paano mo ako makakalaban sa isang sira na jade? At maglakas loob na sabihin na ikaw ay tagapagmana ng lambak ng Aurora. Sa iyong huling sandali, mayabang ka pa ring magsalita. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin na ang utos ng langit na manggagamot ay sa iyo? Hindi. Ang utos ng langit na manggagamot at ang lambak ng Aurora ay akin lahat. Ano? Sabi ko, ako ang pinuno ng lambak ng Aurora. Narinig niyo ba? Itong basura ay nagsasabing siya ay pinuno ng lambak ng langit na manggagamot. Lin Yuan, wala ka bang utak o naputol din kung ikaw ang pinuno ng lambak? Ako ang Jade Emperor. Lin Yuan, may hangganan ang yabang mo. Ang pinuno ng lambak ng langit na manggagamot ay isang banal na nilalang. Paano naman magiging ikaw na basurang ito? Noon talagang nabulag ako kaya ako nakipagtipan sa'yo. Nakakita na ako ng walang hiya, pero hindi ganito ka walang hiya. Para lang kunin ang credit, gumawa pa ng malaking kasinungalingan na ito. Tama na, dahil ang utos ng langit na manggagamot ay nasa kamay ni Lin Zixuan, ang utang na loob na ito ay natural na ibinigay sa pamilya Lin. Lin Yuan, sa buong buhay mo, nakalaan kang apakan ko. Maging isang putik na hindi na maaaring bumangon. Lin Yuan, umalis ka na dito. Si Zixuan ngayon ay ang pangunahing tagapagligtas ng mansyon ng punong general at tagapagmana ng lambak ng langit na manggagamot. Kung magugulo ka pa dito, baka mabali ang iyong mga binti at itapon sa lungsod ng Jiang. Li Xiaochuan, Han Lishan, kayo mismo ay nangako na ibibigay ang uhay na dugo na 1000 taon ng tanda sa akin. Ngayon ay tinatakasan ninyo ang inyong salita. Ibinigay ninyo ito sa hayop na mandarambong na ito. Ang makapangyarihang mansyon ng punong general ay ganito kawalang kredibilidad at taksil? Itong baliw na ito ay may tapang na banggitin ang pangalan ng punong general at manginsulto sa publiko na ang mansyon ng punong general ay taksil. Mukhang sawa na siya sa buhay. Sobra siyang mayabang.
Siya ay dayaan sa medisina at hindi nakuha ang kredito, ngunit may kapal ng mukha na magulo sa mansyon ng punong general. Hehe. Ay, ang panganay na anak ng pamilya Lin, talagang napakayabang. Kahit ang mansyon ng punong general ay kaya niyang awayin. Hindi ko alam kung sino ang utak. Guanshan, huwag kang mag-apoy ng apoy dito. Ikaw itong walang takot na hamak, 4 na taon na ang nakaraan. Pinutol ko na ang relasyon nating mag-ama. Ang iyong ginawa ngayon ay walang kinalaman sa pamilya Lin. Adjutant Han, itong baliw ay napakalaking lapastangan. Iniinsulto ang punong general. Bakit hindi mo siya barilin para hindi dumumi ang sahig ng mansyon ng punong general? Ang pamilya Lin ay walang reklamo. Walang hiya na nilalang. May tapang na insultuhin ang punong general. Ngayon, isang balalang papatayin kita, manggagansyo ka. Handa ng barilin. Kuya, mukhang interesado ka sa baging ito. Sayang lang ikaw, isang walang kwenta, walang karapatang hawakan yan. Gusto mo? Sige, luhod ka ngayon. Kumapang ka na parang aso. Dilaan mo ang talampakan ko. At sumigaw ka ng 3 beses na ako ay manloloko. Ibibigay ko sa iyo ang baging na ito. Ano sa tingin mo? Zixuan, napakabait mo talaga. Hindi ka karapat-dapat din yon. Si Zixuan ang tagapagmana ng lambak ng langit na manggagamot, hawak niya ang utos ng langit na manggagamot at panauhin ng mansyon ng punong general. Isa ka lang asong gala, binigyan ka ni Zixuan ng pagkakataon dahil kadugo mo siya. Huwag kang magpasaway. Hindi ka luluhod, di ba? Sige, sa harap mo, sisirain ko ang halamang ito. Lakas ng loob mo, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod, gagawin kong abo ang uhay na dugo na 1,000 taon ng tanda. 1. Lin Yuan, 2. Tapos na ang laban. Dahil si Lin ay suportado ng lambak ng langit na manggagamot, sumuko ka na. Baka makaligtas ka pa. 3. Tigil, luhod. Luhod na. Qinghan. Hintayin mo ako. Ano yon? Sino ka? At bakit pumasok ka sa mansyon ng punong general? Bulsa ng gamot, may markang ulap. Tigilan na. Ito ay mula sa lambak ng langit na manggagamot. Tigil, umatras lahat. Tiyak na isang dakilang tao mula sa lambak ng langit na manggagamot na nakadama ng utos ng langit na manggagamot. Zixuan, bilis! Batiin mo ang dakilang tao. Hahaha, dumating na ang tao mula sa lambak ng langit na manggagamot. Lin Yuan, patay ka na ngayon. Ang pamilya Lin ay talagang maghahari ng walang kalaban-laban. Nagdala pa sila ng isang tunay na dalubhasa mula sa lambak ng langit na manggagamot. Wala na. Wala nang pag-asa ang pamilya ko. Ako si Lin Zixuan, tagapagmana ng pamilya Lin. Nagpanggap siya bilang pinuno ng lambak ng langit na manggagamot. Napakasama ng loob, patayin siya agad. Naabala ang lambak ng langit na manggagamot para sa pamilya Lin. Mula ngayon, sino pa ang maglalakas loob na galawin ang pamilya Lin? Ang pamilya Lin talagang binago ang kanilang kapalaran. Pangalawang pinuno ng lambak ng langit na manggagamot, Mu Qinghan, nakikipagkita sa pinuno. Nakikipagkita sa pinuno. Ano? Paano nangyari ito? Ano? Ano? Pagpupugay sa Panginoon ng lambak. Ito. Imposible ito. Pangalawang Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot. Maaaring nagkakamali kayo ng pagkakakilanlan. Si Lin Yuan ay isang taong pinutol ang litid ng kamay at pinatay ang kanyang sariling ina, isang itinakwil na anak. Paano siya karapat-dapat na maging inyong Panginoon ng lambak? Walang galang. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Siya ang aming Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot. Si Lin Yuan, sinuman ang magsalita ng walang galang ay papatayin ng walang awa. Hindi imposible. Talagang imposible ito. Paano naging si Lin Yuan ang Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot? Ano ba talaga ang nangyayari? Qinghan, mahina ang iyong katawan. Bakit ka pa bumaba ng bundok? Ang mga bagay dito, ako lang ay sapat na para lutasin ang mga ito. Ikaw ay nag-iisa sa ibaba ng bundok. Kung hindi ako dumating, hindi ba hahayaan ang mga walang kamuwang-muwang na ito na apiin ka? Ako ang darating, syempre, para protektahan ka. Ngayon, walang sino man ang mangahas na galawin kahit isang hibla ng iyong buhok.
Siya pala ang Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot. Kung hindi ako nagbitiw sa kasunduan ako na ngayon ang pinakamarangal na babae sa buong mundo. Ang lambak ng langit na manggagamot ay lumitaw. Ang medisina ng ating bansa ay may pag-asa na ako, si Yan Jingshan, ay bumabati sa Panginoon ng lambak. Ngunit dahil si Lin Yuan ang tunay na Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot kung gayon ang utos ng langit na manggagamot, paano napunta kay Lin Zixuan? Nangangahulugan ba na ang lambak ng langit na manggagamot ay hindi alam kung kanino ibinigay ang simbolo nito? Ibinigay sa pamilya Lin. Noong araw, ang dating Panginoon ng lambak ay lumabas at nakaharap ng isang malakas na kaaway, malubhang nasugatan si Geng. Yang Huan, ang ina ni Lin Yuan, ang nagligtas sa dating Panginoon ng lambak mula sa bingit ng kamatayan. Ang dating Panginoon ay nagpapasalamat kay Geno ni Yang Huan para sa kanyang buhay at espesyal na ibinigay ang utos ng langit na manggagamot at nangako na kung ang anak niya ay magdadala ng utos na ito, tanggapin siya ng lambak ng langit na manggagamot bilang huling disipulo at magmana ng pamumuno. Kalokohan, ako rin ang tunay na anak ng pamilya Lin. Ako rin ang anak ni Yang Huan. Bakit ang utos na ito? Bakit lahat ng magagandang bagay ay napunta sa kanya? Hawak ko ang Jade. Ako ang tagapagmana ng lambak ng langit na manggagamot. Oy, tingnan ninyo kung sino ito. Hindi ba ito ang dati sa lungsod ng Jiang? Ang nangungunang babae ng Baimen, si Chunhong? Zixuan, anak ko. Sa wakas, nakita na kita ng iyong ina. Noong araw, dinala ka ng iyong ama na si Lin Zhenbang. Sabi niya gagawin kang panganay na anak ng Lin para kumita tayo ng malaking pera. Ang hirap ng pagkawala mo sa akin, anak. Tawagin mo akong ina. Ano? Si pangalawang Ginoong Lin ay hindi pala anak ni Ginang Yang Huan. Diyos ko, sa tagal ng panahon, laging nasa itaas. Ang nagpapanggap na medikal na elitista na nag-aral sa ibang bansa, si pangalawang Ginoong Lin, ay anak pala ng isang puta. Umalis ka! Ikaw, hamak na puta, hindi kita kilala. Ako ay mula sa pamilya Lin. Ang lehitimong panganay na Ginoo, kung magsasalita ka pa ng kalokohan. Papatayin kita. Anak? Kalokohan. Lin Yuan, ikaw suwail na anak para makaganti sa akin. Naghahanap ka ng mula sa brothel. Hamak na puta upang siraan ang iyong kapatid. Anong intensyon mo? Huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ito ang dati mong sulat para sa puta na ito. Sulat ng pag-ibig. At ang kontrata ng pagtubos mo sa kanya mula sa Bailemen. Ang kontrata ng paglaya. At sa loob ng 27 taon, ang bawat buwan mong padala sa kanya ang ebidensya ng pera para manahimik. Mahal kong Chunhong, ang aking anak na si Zixuan ay nasa ilalim na ng pangalan ng Yang. Huwag mag-alala. Ay, Lin Zhenbang, noong araw, para ilihim ang iyong ginawa, pinalitan mo ang bagong silang na anak ni Ginang Yang ng lihim para palakihin niya ang bastardong hindi dapat malaman. Nako, mas masahol pa sa hayop. Hindi ito matatanggap ng langit. Diyos ko. Ang pinuno ng Lin ay isang hayop. Hindi lang pinalitan ng anak ng iba. Ngayon gusto pa niyang patayin si Ginang Yang, ang tanging anak. Napakasama ng puso. Lin Zixuan, paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ay anak ng iyong ina. Sino ka ba? Hahaha, ang tagal pala. Isa pala siyang bastardo. Ang pamilya Lin talaga. Ang mukha naming tagalungsod ng Jiang ay nawala na lahat. Paglabas mo, huwag kang magsabi na kakilala mo ang pamilya ko, nahihiya ako. Araw-araw naka-white coat pero nag-iinarte na sosyal. Ibang pamilya lang pala siya nakakadiri. Lin Zhenbang, ikaw napakasama mong tao. Naglakas loob kang magpanggap na tagapagmana ng lambak ng langit na manggagamot, niloloko mo ang mansyon ng punong general. Akala mo ba ang mansyon ng punong general ko ay palengke? Patawad, punong general. Maawa kayo, sir. Mistulang misunderstanding lang ito. Lin Zixuan. Tatay, bakit mo ako pinalo? Hayop ka! Niloko mo ako. Ginamit mo ang Jade na ito para lokohin ako na ikaw ay ang huling alagad ng lambak ng langit na manggagamot. Gusto mong isama ang buong pamilya Lin para ilibing kasama mo. Punong general, tingnan ninyo. Wala akong alam sa ginawa ng anak ko. Napakalaki ng kapal ng mukha. Lahat ito ay dahil sa rebelde kong anak. Naghangad ng kredito at nagmadali. Lahat ito ay sa kanya lang. Sarili niyang desisyon, walang kinalaman ang pamilya Lin. Buti na lang ikaw. Lintik, kung alam ko lang na si Lin Zixuan ay hindi mapagkakatiwalaan, dapat hindi na lang ako sumama sa kanya. Tatay, ikaw ang pumayag na gamitin ko. Ang Jade na ito para magpanggap.
Ngayon gusto mo tumanggi. Punong General, ang utos ng langit na manggagamot ay peke, pero hindi nito mapapatunayan na si Lin Yuan ang nagligtas sa inyo. Ang binigay ni Zixuan ay mula sa ospital ng Santa Maria, mahal na gamot na kanluranin. Napakalakas ngunit mabagal ang epekto. Nagising kayo dahil sa gamot na yon. Si Lin Yuan ay swerte lang. Nag-acupuncture lang sa tamang oras nang gumana ang gamot. Kinuha ang kredito ng pamilya Lin. Ginoong Yan, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Punong General, ang matandang ito ay hindi makapagbigay ng tiyak na sagot. Si Lin Yuan bilang pinuno ng lambak ng langit na manggagamot ay napakataas ng kanyang kasanayan sa medisina. Pero ang matandang ito ay hindi gaanong pamilyar sa kanluraning medisina, talagang hindi gaanong alam, kahit si Ginoong Yan ay hindi sigurado. Ito ay tiyak na dahil sa gamot na kanluranin ang pamilya Lin ang tunay na tagapagligtas ninyo. Ang gamot na kanluranin ay mabagal ang epekto. Sige. Ang husay ng mabagal ang epekto. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Yan Lao, pinagsasama mo ang medisinang kanluranin at medisinang Chino. Halika, amuyin mo ito. Ito ay isang espesyal na gamot na makapagliligtas ng buhay. O isang lason na buhay na pumapatay? Ito, ang amoy na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanluran. Partikular na ginagamit para sa mga eksperimento sa buhay na tao, nagbibigay ng panandali ang liwanag bago mamatay. Gumagawa ng peking hitsura ng paggaling. Ang lason na ito ay napakasama at mapanira. Pagkatapos ay unti-unti, magdudulot ng pagkagumon hanggang kailanganin. Patuloy na umaasa sa gamot na ito upang mabuhay. Ikaw na walang konsensyang doktor. Paano mo nagawang gamitin ito para kontrolin ang general? Hindi ako. Ibinigay sa akin ng mga dayuhan yan. Sinabi nila na ito ang pinakabagong espesyal na gamot. Hindi ko alam na lason pala iyon. Puta ang pamilya Lin, bulag ako para pagkatiwalaan kayo. Hanlisyan. Nandito. Anong nangyari? Lin Zhenbang. Lin Zixuan. Hayop. Noong gabing may bagyo 4 na taon na ang nakalipas, ang aking ina ay may sakit at nakahiga sa kama. Kayo, para sa inyong pag-aalay sa Santa Maria upang magpakitang katapatan. Para makuha ang ahensya ng ospital ng Santa Maria. Pinilit ninyo akong itaboy at ini-inject sa aking ina ang gamot na ito. Tama ba? Ano, noong araw, ang asawa ng pinuno ng pamilyang Lin ay biglang namatay. Hindi pala yon pagkakamali ng panganay na si Lin Zixuan, kundi sa pilitang ginawa ng ama at anak, ini-inject siya ng lason na buhay at namatay. Para patahimikin ang mga dayuhan, para sa isang ahensya kinuha ang sariling asawa at ang sariling ina upang gawing eksperimento ng lason na buhay. Ito ay talagang mas masahol pa sa hayop. Akala pa namin ang pamilyang Lin ay isang angkan ng medisina, pero sa totoo sila ay mga mapagsamantala, mga alipores ng dayuhan. Pinatay ang asawa at iniwan ang anak. Inilipat ang sisi. Ang mag-amang Lin ay talagang mga demonyo na may anyong tao. Dapat silang mamatay ng paunti-unti, tama. Patayin siya. Ako, wala akong ginawa, nagsisinungaling kayo. Lin Zhenbang, Lin Zixuan. Ngayon gagawin ko kayong magbayad ng dugo. Mga alagad ng lambak ng langit na manggagamot, makinig kayo, harangin ang mansyon ng punong general ngayong araw. Ang mga tao ng pamilyang Lin walang sino man ang makakaalis ng buhay. Puta, naglakas loob kayong gumamit ng lason na buhay para patayin ako? At naglakas loob pa kayong mag-ingay sa aking teritoryo, Hanlisyan, kunin sina Lin Zhenbang at Lin Zixuan at dalhin ang dalawang ito, patayin at pakainin sa mga aso. Patawarin mo ako, Punong General. Ayaw kong mamatay. Punong General, inosente ako. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Lin Yuan lang. Sana'y maging maayos ang iyong pag-alis. Huwag kang mag-alala kapag nasa impyerno ka na ang ahensya ng ospital ng Santa Maria. Aking matandang kaibigan, tiyak kong gagawin ko para sa iyo ang pangangasiwa ng mabuti, kaya't pumunta ka ng payapa. Hahaha. Tamang-tama ang pagdating ko. Director Peter, sa wakas dumating ka na po. Tulong, gusto kaming patayin ni Li Xiaoqian.
Punong General Lee, ang pamilya Lee ng aming ospital ng Santa Maria ganap na kinatawan. Protektado sila ng aming batas ng kanluran. Wala kang karapatang patayin sila. Peter, ito ay teritoryo ng China. Ito ang mansyon ng Punong General. Ang ama at anak na Lin ay gumamit ng lason na buhay para patayin ako. Makatarungan na patayin ko sila. Maglalakas loob ka bang pumigil? Kung maglalakas loob kang galawin kahit isang buhok ng ama at anak na Lin, ipinapangako ko, simula bukas, ang in-order ng Hukbong Feng sa kanluran na lahat ng pinakabagong armas ay isasuspinde ng walang taning. Ginoong Peter, Buti na lang at dumating kayo. siya yon. Siya ang nagudyok sa Punong General na patayin kami. Sinira ang reputasyon ng ospital ng Santa Maria. Kailangan ninyong kumilos para sa amin. Ginoong Peter, si Lin Yuan ay isang lubos na manlilinlang. Tanging si Zixuan ang iyong pinakapinagkakatiwalaang medikal na dalubhasa. Pumunta ka sa aking ospital ng Santa Maria upang maging punong manggagamot ng pinagsamang tradisyonal at kanluraning medisina. Ililigtas ko ang iyong buhay. Ginoong Peter, huwag mong gawin yan. Siya ay isang napakasamang baliw. Kung iiwan mo siya sa tabi mo parang nag-aalaga ng tigre na sasaktan ka. Oo nga, itong suwail na anak, hinding-hindi talaga susuko ng buong puso. Diretsong barilin siya. Iyon lang ang paraan para matapos na. Kayo? Hindi kayo karapat-dapat. Paano mo nagawang tanggihan ang biyaya ng ospital ng Santa Maria? Ang tradisyonal na medisinang Chino na ipasa sa loob ng 1,000 taon nagpapagaling at tumutulong sa sangkatauhan ay ang tunay na dakilang landas. Hindi katulad ng mga tulad ninyo na gumagamit ng mga buhay na tao para sa eksperimento, mga barbarong kanluraning doktor na maihahambing. Ako, si Lin Yuan, sa buong buhay ko ang tanging ipagtatanggol ay ang ortodoksong TCM hindi makikipagtulungan sa mga tulad ninyo, mga halimaw na may anyong tao na makisama sa kasamaan. Ayaw mong tanggapin ang magandang alok. Mas gusto mo ang parusa. Ikaw na unggoy na dilaw ang balat. Dahil gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko sa iyo iyan. Ang TCM ay pangkukulam lang. Kunin ang manggagamot na ito at dalhin sa ospital ng Santa Maria. Ako mismo ang magdidissect sa kanya ng buhay, hihiwa-hiwain siya at pag-aaralan sa ilalim ng mikroskopyo. Tingnan natin kung gaano katigas ang kanyang bibig. Lin Yuan, Ikaw ay talagang isang lubos na tanga. Kahit ang alok ni Director Peter tinanggihan mo. Ngayon, kahit ang Diyos ay hindi ka na maililigtas. Talagang putik. Hindi na matutulungan. Siya ang aking tagapagligtas. Walang sinumang maaaring mag-alis sa kanya. Li Dashuai. Ang taong marunong umunawa sa sitwasyon ay matalino. Pinapayuhan ko kayong magmadali. Ibigay si Lin Yuan kay Ginoong Peter. Para hindi dahil sa pagprotekta sa isang lumpo. Masira ang kinabukasan ng inyong Hukbong Feng. Peter, huwag mo kaming apihin ng labis. Ano kung apihin ka? Kung wala ang aming mga armas, ikaw ay isang tigre na walang ngipin. Sa iilang tauhan mo, ang pagsagabal sa akin ay walang kabuluhang kamatayan. Oh Diyos ko, napakagandang babaeng taga-silangan. Pumunta kunin ninyo ang babaeng iyon at ang kahon na hawak niya, lahat ay para sa akin. Dadalhin ko siya pabalik sa aking palasyo. Lin Yuan, ang swerte mo naman. Si Ginoong Peter ay may gusto sa iyong kabit. Anyway, mamamatay ka naman na hindi mo na kayang bigyang kasiyahan ng isang babae. Mas mabuti pa ngayon mo na lang itong babaeng ito hubaran ng lubusan. Personal na dalhin sa kama ni Ginoong Peter. Kung maalagaan mo ng mabuti si Ginoong Peter, baka iwan kanyang buhay. Ikaw. Mapahamak ka. Anong gagawin mo? Kamay ko, kamay ko. Kamay ko, kamay ko. Zixuan, hindi. Lin Yuan, wag kang maging walang hiya. Pinapayuhan kitang sumuko ng may mabuting loob. Ayaw mong tanggapin ang kabutihan, gusto mo ang parusa. Naglakas loob kang sakta ng aking tauhan. Ngayon gagawin kitang, ikaw at ang babaeng ito, mamatay ng walang labi. Mamatay ng walang labi. Peter, naglakas loob kang maghangad ng aking asawa. Tingnan natin kung sino ang mauunang mamatay ng walang labi ngayon. Walang galang, kunin ang dalawang walang takot na ito at barilin sila. Aray! Aray! Imposible. Talagang imposible ito. Mga walang kwenta kayo. Kayo na may mga baril ay hindi kayang talunin ng isang may sandatang tradisyonal. Walang silbi. Peter, sa tingin mo, ikaw ang unang babaril at papatay sa akin? O ang aking karayom ang mauunang papatay sa iyo? Ikaw? Anong klase kang halimaw?
Ito, imposible. Nako, may taong mas mabilis pa sa baril? Ito ba ang kapangyarihan ng lambak ng Aurora? Lin Yuan, ayos ka lang ba? Masyado ka bang napagod? Ayos lang ako. Tsinghan, nandito ako at hindi kita pababayaan. Lin Yuan, huwag kang magyabang. Akala mo ba nanalo ka? Sasabihin ko sa iyo, nasa likod ko ang ospital ng Santa Maria. Tatawag ako ngayon sa Navy. Papuntahin ko sila ng barkong pandigma. Lahat ng mansyon ng punong general, hindi buong lungsod ng Jiang gagawin kong guho. Gagawin kitang lahat ng mga lumalaban sa Santa Maria. Magbabayad. Peter, nababaliw ka na. Kung magpapadala ka ng barkong pandigma, masisira ang buong lungsod ng Jiang. Sa oras na yon, kahit nasa likod ka ng Santa Maria, hindi mo maipapaliwanag. Ipaliwanag, mga basurang Chino lang ang namatay. Hindi iyon mahalaga. Peter, akala mo ba hahayaan kitang hintayin ang barkong pandigma? Ang aking bakuran. Ang mga taong ito. Parang gigibain nila ang bahay ko. Ito, ano bang nangyayari? Ang mga sundalong ito, kanino sila? Li Xiaotian, ikaw ba ang may kagagawan nito? Gusto ko ring malaman, sino sila? Bakit hindi dumaan sa harap? Diyos ko, ito ang mga pinuno ng 3 warlord. General Jiang, Supervisor Li, Komandante ng Division Jiao. Ang 3 warlord na ito, bawat isa ay may malaking hukbo. Napakalakas ng kanilang impluensya. Sa kanilang mga teritoryo, walang sumasalungat sa kanila. Ngayon, sabay-sabay silang dumating sa mansyon ng punong general at nagdala pa sila ng maraming piling sundalo. Buti na lang hindi ako umalis. Ang 3 warlord na ito ay nagtipon tapos na si Peter. Ako ang direktor ng ospital ng Santa Maria, Peter. Kung gagalaw kayo ng isang buhok ko, hindi kayo patatawarin ng bansang Santa Maria. Ano iyan? Para kang may karapatan magsalita dito. Punong guro, may kailangan ba kayo? Sa amin, kami ay handang mamatay para sa inyo. Li Xiaotian, salamat punong guro sa pagligtas ng aking buhay. Dati marami akong nagawang pagkakamali. Sana punong guro, huwag ninyo akong pansinin. Huwag na kayong magformalidad. Maraming salamat sa inyong personal na pagpunta ngayon. Napagod kayo. Ang maglingkod sa punong guro ay isang karangalan para sa amin. Hindi po nakakapagod. Hindi, imposible. Kayo ang mga nakatataas sa lungsod ng Jiang. Bakit kayo ganyan karespeto sa kanya? Isa lang siyang tradisyonal na doktor, isang maliit na punong guro ng lambak ng Aurora. Bakit kayo susunod sa kanya? Maliit na punong guro ng lambak ng Aurora? Ano ang alam mo? Kung hindi dahil sa lambak ng Aurora, kung hindi dahil sa punong guro, matagal na sana kaming patay. Ngayon, pumunta kami para protektahan ang punong guro. Sino mang gagalaw sa isang buhok ng punong guro ay kalaban namin at ng 4 na warlord. Akala mo ba ang lambak ng Aurora ay isang samahan ng medisina lamang? Ang punong guro ay hindi lang magaling sa medisina, kundi may malasakit sa bayan. Sa mga nakaraang taon, gamit ang mahalagang mga halamang gamot at husay sa medisina, ilang buhay na ang kanyang iniligtas at iniligtas din niya ang mga sundalo ng ating mga hukbo. Ang lambak ng Aurora ay matagal nang naging tagapagligtas ng mga warlord sa buong probinsya. Sino mang gagalaw sa punong guro o sa lambak ng Aurora ay makikipagdigma sa daan-daang libong sundalo ng buong probinsya. Kahit na ang St. Mary na nasa likod mo, hindi kami matatakot. 3 mga pinuno, tama kayo. Dati, Nalilang ako ni Lin Jianbang at nagkasala sa punong guro. Ngayon, tiyak kong magbabago na ako at poprotektahan ang punong guro ng buong puso. Peter, kung matalino ka, dadalhin mo agad ang iyong mga tao at lalabas ng lungsod ng Jiang. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi kami magiging magalang. Dadalhin ko na ngayon ang aking mga tao at aalis. Hindi na muling tatapak sa lungsod ng Jiang. Peter, nasaan na ang iyong kayabangan? Hindi mo ba gusto na magdala ng mga barkong pandigma at wasakin ang lungsod ng Jiang? Hindi mo ba gusto na ako'y mamatay ng pira-piraso? Wala pong ganon. Nagbibiro lang ako sa punong guro. Ang punong guro ay bukas palad. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ito si Peter, talagang naninira sa mahihina at natatakot sa malalakas. Dati siya ay nag-aaway at nananakit, ngayon ay nagmamakaawa. ang taong ito ay hindi karapat-dapat sa kapatawaran ng punong guro. Mas mabuting patayin na lang siya para maging halimbawa sa iba. Hindi pwede. Taga Santa Maria siya. Patayin siya? Baka... Anong takot? Nasa lungsod ng Jiang si Peter. Maraming kasamaan ang ginawa. Inaapi ang mga tao. Nakikipagkuntsaba sa mga komprador. Matagal na dapat siyang patayin. Ngayon ay tamang-tamang pagkakataon para alisin ang salot sa kanila. Tama na, patayin siya. Magdudulot iyon ng hindi kinakailangang abala. Ngayon, hayaan siyang mabuhay, pero kailangan niyang magbayad. Agad na dalhin ang kanyang mga tao. Umalis sa lungsod ng Jiang. Mula ngayon, huwag na kayong tumapak sa lungsod ng Jiang. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Siguradong gagawin ko. Susundin ko. Aalis na ako kasama ang aking mga tao ngayon. Hindi na ako tatapak sa lungsod ng Jiang.
Peter, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung magbabalik ka sa iyong salita, sa susunod na makita kita, tiyak na wala kang matitira. Tandaan ko, hindi ako magbabalik sa aking salita, hindi magbabalik. Ginoong Peter, hintayin mo ako. Isama mo ako. Ako ang iyong pangkalahatang ahente. Tapat ako sa iyo. Papatayin nila ako. Umalis ka, ikaw ay walang kwentang basura. Dahil sa iyo napunta ako sa ganitong kalagayan ngayon. Bakit kita isasama? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Simula ngayon, maglilingkod ako ng maayos. Pakiusap. Lin Jianbang, ikaw, itong traidor na aso na nagbebenta ng bayan. Para lang mailigtas ang kanyang buhay, naging asong alipin ng Santa Maria. Wala ka bang dangal? Talagang pinahiya mo ang mga tao ng lungsod ng Jiang. Ang ganitong taong sumasabay sa mga makapangyarihan, duwag at takot sa kamatayan, hindi karapat dapat mabuhay sa mundong ito. Mas mainam na patayin na lang siya para magtakda ng halimbawa. Ginoong Peter, pakiusap, isama mo ako. Papatayin nila ako. Iligtas mo ako. Sige, pwede kitang isama. Pero tandaan mo, mula ngayon, ikaw ay isa kong aso. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kung lalaban ka, tiyak na wala kang matitira. Naalala ko na, susundin ko ang sinasabi mo. Ano man ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Hindi ako lalaban. Tara na, huwag kang magpahiya dito. Tatay, Iligtas mo ako. pakiusap, iligtas mo ako. Ako ang anak mo. Ako si Lin Zixuan. Isama mo ako. Huwag mo akong iwan. Lin Jianbang, iyon ang sarili mong anak. Talaga bang iiwan mo siya? Anak, wala akong anak na walang kwentang anak. Dahil sa iyo, napunta ako sa ganitong kalagayan. Mas mabuti pang mamatay ka. Walang kwenta. Paano kita ililigtas? Tatay, bakit hindi mo ako sinagip? Ako ang anak mo. Paano ka naging ganito kawalang awa? Tatay, galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo. Lin Zixuan, ito ay dahil sa iyong sariling kasalanan. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sariling anak. Si Lin Jianbang, kahit ang kanyang sariling anak ay kayang iwan. Ipinapakita nito kung gaano siya kalamig at walang awa. Ang taong tulad niya, kahit sumama kay Peter, wala ring magandang kahihinatnan. Panginoon ng Lambak, maawa ka po. Hinihiling ko po sa inyo, Panginoon. Marami akong patawarin mo ako ngayong pagkakataon. Alam kong mali ako. Panginoon, nagkamali ako. Hindi dapat ako sumunod kay Lin Jianbang. Hindi dapat kita hiyain. Hindi dapat maliitin ang medisina ng China. Pakiusap, patawarin mo ako. Si Lin Jianbang ang may kasalanan. Ang traidor na yon na nagbenta ng bayan. Inimpluwensyahan ako ng hayop na yon. Naguluhan lang ako. Kaya ako nagkasala. Panginoon, patawarin mo ako. Tama, lahat ng kasalanan ay kay Lin Jianbang. Lahat tayo ay naimpluwensyahan. Kayo'y mga duwag na nagbabago ng panig. Ngayon tumakas si Lin Jianbang. Kayo'y lumuhod at humingi ng tawad. Itinatali ninyo lahat ng kasalanan kay Lin Jianbang. Mayroon ba kayong kahit kaunting dangal? Panginoon, alam naming mali kami. Hindi na namin ulitin. Panginoon, ibibigay ko lahat ng aking ari-arian. Pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon, bibigyan ko kayo ng leksyon. Kukunin ko ang lahat ng mga pamilyang komprador sa lungsod ng Jiang na karapatang magpagamot at magbigay ng gamot. Kukumpiskahin lahat ng mga halamang gamot at kagamitang medikal. Mula ngayon, bawal na magpagamot muli sa lungsod ng Jiang at magbigay ng gamot. Kung sino ang lalabag ay tiyak na hindi patatawarin. Susunod sa utos ng Panginoon. Ilabas sila, lakad. Angsia, ako ang mapapangasawa mo. Buhatin mo ako, dalhin mo ako agad. Lumayo ka, walang kwenta. Hindi ako ang nobya mo. Paano mo nasabi iyan? Magkasintahan tayo. Dati mong sinabi, nasasamahan mo ako palagi at mamahalin mo ako. Bakit ka nagbago ng isip? Samahan ka? Mahalin ka? Lin Zixuan, hindi mo ba nakikita? Isang lumpong nawalan ng mga paa at kanang kamay? Inabandona ng ama? Isang walang kwentang hinahamak ng lahat? Paano kita sasamahan? Ang dahilan kung bakit ako sumama sa iyo dati ay dahil lang, anak ka ni Lin Jianbang. Dahil mayaman at makapangyarihan ka na magbibigay sa akin ng kayamanan. Ngayon wala ka ng anuman. Ikaw ay isang walang kwenta. Bakit pa kita sasamahan? Lin Yuan. Talagang mali ako. Mali ka. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko dapat hiyain ka. Hindi ko dapat sinira ang kasunduan. Pinilit lang ako ni Lin Zixuan. Hindi ito galing sa puso ko. Ikaw pa rin ang nasa puso ko. Mahal kita palagi. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, sasamahan kita ng maayos. Lumayas ka. Ikaw na babaeng materialista at walang puso. May karapatan ka bang banggitin ng pag-ibig? Karapat-dapat ka bang patawarin ni Lin Yuan? Umalis ka na agad. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Qinghan, huwag mong sayangin ang oras sa ganyang tao. Umalis na tayo. Sige, susunod ako sa'yo.
Salamat sa inyong lahat sa abala ngayon. Mauna na kami ni Ching Han. Ingat, Gushu. Sasamahan ka namin, Gushu. Lin 61, ikaw walang kwentang tao dahil sa'yo. Kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Iniwan ni Lin Yuan. Nawala lahat. Dapat kang mamatay. Ikaw mismo ang materialista. Noong nasa taas ako, lagi kang umiikot sa akin. Inakit mo ako para bilhan ka ng alahas at ari-arian. Ngayong nasa baba na ako, bigla kang nagbago at tinalikuran mo ako. May lakas ka pang magalit sa akin? Ako ang materialista? Niloko mo lang ako. Nagmamayabang ka na kaya mong kontrolin si Lin Yuan. Nabibigyan mo ako ng kayamanan. Pero ikaw ay walang silbi. Ni isang daliri niya, hindi ka katapat. Niloloko kita. Kung hindi dahil sa'yo, araw-araw sa tainga ko nagbubulong-bulong na udyukan akong turuan si Lin Yuan ng leksyon. Bakit ko pa siya guguluhin? Ikaw mismo ang mayabang at palalo. Akala mo dahil nasa likod mo ang tatay mo, kaya wala nang makakapigil sa'yo. Pati ang Panginoon ng lambak ng langit na manggagamot, naglakas loob mong galitin. Ngayon, naging ganito ka na parang multo. Sarili mong kasalanan yan. Ang tatay mo naman ay walang puso, pinabayaan ka ng walang awa. Ang angkan ninyong Lin ay walang silbi at walang puso. Suan siya. Ikaw ang nagdadala ng malas. Ikaw ang sumira sa akin. Sumira sa angkan naming Lin. Hayop ka. Tama na! Tumigil kayo! Kayo, ang isa ay mapangapi at walang awa, ang isa naman ay mayabang at walang kakayahan. Ngayon, nauwi kayo sa ganitong sitwasyon. Sarili ninyong kasalanan. Sa mansyon ng punong general, hindi kayo maaaring magpahiya rito. Pakiusap. Sagipin mo ako. Alam kong mali ako. Hindi ko naguguluhin si Lin Yuan, ang Panginoon ng lambak. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Ilabas ang dalawang ito at itapon sila sa labas ng mansyon. Linisin ang bakuran. Siyasatin ang natitira pang mga kasabwat sa syudad. Huwag nang magkaroon ng anumang gulo. Siguraduhing protektado ang mga tao ng lungsod ng Jiang. Susunod sa utos ng punong general. Panginoon Lin, maraming salamat sa inyong tulong dati sa pagpapatatag ng hangganan at pagprotekta sa amin. Wala kaming maibabalik sa inyo. Walang anuman. General Jiang, wag na kayong magpaka-formal. Masama ang pakiramdam ni Ching Han. Dadalhin ko muna siya sa lambak para gamutin. Maaari na kayong umuwi. Kung may kailangan kayo, tutulong kami ng buong puso. Salamat sa inyong pakialam, Gobernador Militar Lee. Ayos lang ako. Pasensya na sa abala. Panginoon Lin, tapos na ang gulo sa hangganan. Bukas ay babalik na kami sa aming base. Kung may kailangan sa hinaharap, magpadala lamang ng mensahe. Maraming salamat sa inyong lahat. Malinis na hangin, ihatid mo ang mga general pababa ng bundok. Opo, Panginoon, mga general, sundan po ninyo ako. Ang lamig na enerhiya ay pumasok na sa mga meridian at humaharang sa daloy ng chi at dugo. Kung magtatagal pa, baka makasira ito sa mga organo. Alam ko ang katawan ko. Kamakailan, palagi akong nilalamig at mahina ang mga paa at kamay. Kahit ang pag-ikot ng chi ay mahirap. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Naniniwala ako sa'yo. Ang mga karayom na ito ay para sa leg mo at sa meridian ng balikat upang dumaloy ng maayos ang ki at dugo at maibsan ang panginginig. Lin Yuan, lagi kang nariyan para alagaan ako. Ikaw ang mahalaga sa akin, kaya dapat lang naalagaan kita. Sabi mo tapos na ang kaguluhan sa hangganan. Magiging mapayapa na ba ang lungsod ng Jiang? Mahirap sabihin. Kahit payapa ang hangganan, baka hindi payapa ang loob ng lungsod. Pakiramdam ko. May mangyayari. May napapansin ka ba? Pakiramdam lang, sa mga araw na ito magpahinga ka ng mabuti. Ano man ang mangyari, poprotektahan kita. Oo. Guro, personal na dumating si General Jiang. Naghihintay sa patio para makipagkita. May apurahang bagay daw. General Jiang, hindi ba dapat nasa kampo siya? Tiyak na sobrang apura. Pumunta ka na agad. Hihintayin kita dito. Sige, malinis na hangin. Ihatid si General Jiang sa sala at maghintay. Opo. Guro Lin, pakiusap, iligtas po ninyo ang aking guro. Huwag po kayong mag-alala, General Jiang. Sino po ang inyong guro? Ano po ang nangyari? Ang aking guro ay isang matandang miyembro ng samahan ng mga manggagamot sa lungsod ng Jiang. Joe Henyan, nagkaroon siya ng stroke 3 buwan na ang nakaraan. Nahihiga siya dahil sa paralysis. Walang nagawa ang mga eksperto sa medisina. Hinihiling namin na kayo po ang tumulong. Pupunta ako bukas ng umaga upang siya ay gamutin.
Kailangang napakatahimik ang lugar. Walang dapat makialam. Maraming salamat, Guro. Babawalan ko ang ibang tao na lumapit. Guro, natuklasan na si Wang Baizhou ay madalas na nakikipagkita kamakailan kay Peter at Lin Zhenbang sa lihim na silid ng pamilyang Lin para sa lihim na pagkikita. At sa bahay ni Wang Baizhou ay maraming mga hindi kilalang gamot na may kakaibang amoy. Ipagpatuloy ang lihim na pagsubaybay. Huwag silang paalamin. Guro, anong nangyari? Ayos lang. Umuwi na po muna kayo, General Jiang. Bukas. Pupunta ako ng mag-isa sa mansyon ng General. Sige. Si Wang Baizhou at si Zhou Henyan ay mga matatandang miyembro ng samahan. Paano naman sila naging kasama ni Lin Zhenbang at ni Peter? Hindi ito basta-basta. Bukas pupunta ako para gamutin si Zhou Henyan. Sabay ko nang silipin ang kanilang tunay na intensyon. Sabi niyo si Lin Yuan ay bata pa, walang balbas pa, kaya niya bang gamutin si Lolo Joe? Sa tingin ko, nagpapapansin lang siya ginagamit ang pangalan ng lambak ng langit na manggagamot, manloloko lang iyon. Tama na suri na nating lahat ang sakit ni Lolo Joe. Nakumpirma ng makina na barado ang daluyan ng dugo sa utak, patay na ang ugat, wala ng pag-asa. Dumating si Lin Yuan, kunwari ay nagdiagnose sa pamamagitan ng pulso. Sa tingin ko gusto niyang gamitin sina General Jiang at Lolo Joe para tumaas ang kanyang reputasyon. Ang tradisyonal na medisina ay malabo, hindi katulad ng kanluraning medisina. Ang hindi makita ng makina, bakit niya nasasabing kaya niyang gamutin? Ay, Jingzi, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa tingin ko, nagyayabang lang siya. Kung hindi niya magamot, saka natin siya ilantad. Huwag kayong magmadali mga doktor. Si Lin Yuan ay tagapagmana ng lambak ng langit na manggagamot. Baka may kakayahan talaga siya. Pero masyadong malala ang sakit ni Lolo Joe. Kahit si Dr. Lee, isang autoridad sa kanluraning medisina, ay walang magawa. Si Lin Yuan ay bata pa. Baka hindi niya kayanin. Umaasa rin ako na mapagaling niya si Lolo Joe, pero buhay ang nakataya kung walang katiyakan. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Mga kasama, si Lin Yuan ay personal kong inanyayahang pumunta. Maging mahinahon sana kayo, hayaan muna natin siyang mag-diagnose, okay? General Jiang. Hindi namin kayo pinapahiya, pero si Lin Yuan ay talagang walang kakayahan. Ginamit namin ang pinakamakabagong kagamitan. Barado ang daluyan ng dugo sa utak, patay na ang mga ugat, imposibleng gumaling. Siya ay isang batang walang alam. Gamit ang ilang karayom, gusto niyang baguhin ang tadhana. Imposible iyan. Hindi nagsisinungaling ang makina, pero ang tao ay si Lin Yuan. Baka nagpapanggap lang para makalusot. Kung hahayaan natin siyang gumamit ng karayom ng walang alam at masaktan si Lolo Joe, wala nang magagawa. Oo, General Jiang, ilang dekada na kami sa medikal na komunidad ng lungsod ng Jiang. Ano bang sakit ang hindi namin nakita? Ang sakit ni Lolo Joe ay nakamamatay. Kahit sino, wala ring magagawa. Si Lin Yuan ay nagkukunwaring marunong. Huwag ninyo siyang hayaang magkagulo. Lin Guzhu, hindi kita pinaniniwalaan. Pero ang pulso ni Lolo Joe ay hindi maayos. Mahina ang hininga. Kung sasabihin na may lason sa katawan, hindi namin napansin dati. Hindi rin ito nakita ng kagamitan ni Dr. Lee. Ito. Mga doktor, pinagkakatiwalaan ko ang kakayahan ni Lin Yuan. Kung siya ang tumanggap, tiyak na alam niya ang ginagawa niya. Huwag kayong basta-basta magduda. Bigyan ninyo siya ng oras. Babae, ano ang alam mo? Ang paggamot ay hindi biro. Hindi sapat na sabihin mong pinagkakatiwalaan mo. Sa tingin ko, niloko ka lang niya. Bata ka pa, masyadong walang muwang. Sige, huwag na kayong mag-away. Makinig muna tayo kay Lin Guzhu. Lin Guzhu, matagal mo nang hinahawakan ang pulso. Tiyak na alam mo na ang karamdaman. Sabihin mo ang iyong opinyon para makumbinsi kami. Si Lolo Joe ay hindi simpleng stroke lang, kundi sa loob ng katawan may napakatagong kaunting lason. Ang lason ay humahadlang sa daloy ng enerhiya at dugo, kaya nagkaroon ng baradong daluyan ng dugo sa utak. Hindi ito ang sinasabi ninyong patay na ugat. Lason. Kalokohan yang sinasabi mo. Gamit ang pinakamodernong kagamitan. Paulit-ulit naming sinuri ang dugo, mga likido sa katawan. Wala kaming nakitang kahit anong lason. Sinasabi mong may lason? Nasaan ang ebidensya? Sa tingin ko, dahil hindi mo mahanap ang dahilan, gawa-gawa mo lang yan. Para lang makaakit ng pansin. Gusto mo lang makalusot. Yung lason na hindi na-detect ng kagamitan, ano ang basihan mo na meron? Sa tingin ko, nagyayabang ka lang. Wala kang alam sa medisina. Hindi mo nga alam ang mga pangunahing sintomas. At naglakas loob ka pang gamutin si Ginong Zhou? Wala kang hiya.
Sa tingin ko gusto mo lang gamitin ang pangalan niya para sumikat. Walang kakayahan, puro kasinungalingan lang. General Jiang, tingnan ninyo. Sabi ko na nga ba manloloko siya. Palayasin na ninyo siya. Huwag ninyo sayangin ang oras. Punong Lin. Sa paggamot, dapat maging totoo tayo. Kung walang ebidensya, huwag kang magsalita. Ang paggawa mo ng dahilan ay kawalan ng respeto kay Ginoong Joe at hindi rin paggalang sa larangan ng medisina. Aminin mo na lang na wala kang magawa at umalis ka na. Kayo ang walang magawa dahil hindi ninyo mahanap. May limitasyon ang kagamitan. Hindi ito perpekto. May mga nakatagong lason na tanging tradisyonal na pulso lamang ang makakadetect. Ang yabang, sobrang yabang. Sinasabi mong wala kaming kakayahan? Sa tingin ko baliw ka na. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo gagamutin si Ginoong Joe gamit ang tradisyonal na gamot. Kung hindi mo magalingin, ilalantad ko ang tunay mong pagkatao. General Jiang, maghanda ng maligamgam na tubig, bulak at alcohol lamp. Mag-akupunktura ako para ilabas ang lason. Isang tao, maghanda agad ng maligamgam na tubig, bulak at alcohol lamp. Ang galing ng pagkakaakupunktura. Tumpak ang pagkuha ng gamot, mahusay ang teknik, tama ang bigat ng kamay, kahanga-hanga. Dekada na akong doktor, hindi pa ako nakakita ng ganito kagaling na akupunktura. Ang tumpak ng kamay, mukhang may kakayahan nga siya. Ziziheng guro, gising na po kayo. Buti naman. Sa wakas nagising ka na po. Akala ko hindi na po kayo makikita. Nagising talaga. Malinaw na ipinakita ng makina patay na ang nerves, imposibleng magising. Karamihan ng lason ay naalis na. Maraming meridian ang na-unblock. Si Chicho ay wala ng malubhang problema. Pagkatapos magpahinga at uminom ng gamot, sa loob ng hindi hihigit sa 2 linggo ay halos ganap ng gagaling. Master Lin, ako ay nagmataas. Minamaliit ang traditional Chinese medicine at minamaliit din ang inyong kakayahan sa medisina. Dati akong nagsalita ng hindi magalang. Pasensya na po, ang inyong kakayahan sa medisina, ako ay lubos na humahanga. Master Lin, hindi namin alam kung gaano kayo kagaling. Hindi dapat kayo pinagdudahan. Patawarin niyo po kami. Ang inyong kaalaman sa acupuncture napakagaling. Ang inyong kakayahan ay higit pa sa amin. Ito ay isang biyaya para sa TCM. Simula ngayon mangyaring Master Lin, gabayan mo kami para matuturing kami ng tunay na kakayahan. Master Lin, malaking utang na loob. Iniligtas niyo ang aking guro, kayo ang aking tagapagligtas. Simula ngayon, anumang utos ninyo. Handa akong mamatay para sa inyo. Maliit na bagay lang. Ang doktor ay may mabuting puso, magpagaling at magligtas ng buhay. Tungkulin ko talaga ito. Si Jijo ay kakagising lang, kailangan niyang magpahinga ng tahimik. Lumabas muna tayo, huwag siyang gambalain. Lintik, ang batang Lin Yuan. Talagang nagawa niyang iligtas si Joe Henyan. Alam ni Joe Henyan ang ating pagbebenta ng peking gamot at ang sekreto ng pag-smuggle ng mga sirang gamot. Kung magising siya, lahat tayo ay mapapahamak. Bakit ka nag-aalala? Kagigising lang ni Joe Henyan, mahina pa siya at hindi makabangon. Kung gagawa tayo ngayon, wala nang problema. Pero binabantayan siya ni Lin Yuan sa mansyon ng general, mahigpit ang seguridad. Wala tayong pagkakataon. Ngayon, iginagalang ng mga doktor sa lungsod ng Jiang si Lin Yuan. Kung gagalawin natin siya, magagalit ang lahat. Kung hindi pwedeng direkta, gawin nating lihim. Mas mabuting direkta nating patayin sina Lin Yuan at Joe Henyan. Una, ilagay natin ang peking gamot sa mga butika para magkasakit ang mga tao at isisi natin sa tradisyonal na gamot, lalo na kay Lin Yuan. Para mawalan siya ng tiwala ng mga tao, kapag nangyari iyon, madali na ang lahat. Maganda ang plano na iyan. Sisirain nito ang tradisyonal na gamot at matatakpan din ang ating mga gawain 2 ibon sa isang bato. Oo. Ako ang bahala makipag-ugnayan sa mga botika. Sasabihin ko na legit ang gamot at mura, tiyak na gusto nila iyon, pero kay Joe Henyan, kapag nagsalita siya, magkakaproblema pa rin tayo. Ano ang mahirap doon? Lasunin natin muli si Joe Henyan gamit ang mas nakatagong lason para magmukhang relapse ang kanyang sakit. At sa huli, mamatay siya. Walang maghihinala sa atin.
Sige, gawin na natin yan, Wang Baijiu. Ikaw ang bahala sa dalawang bagay. Una, ipamahagi ang peking gamot. Pangalawa, pumasok ng lihim sa mansyon ng general at lasunin si Zhou Henian. Opo. Kung mabigo ka sa gawaing ito, dalhin mo ang iyong ulo sa akin. Opo. Tiyak na gagawin ko ito ng maayos. Hindi ko bibiguin si Ginong Lin at si G. Peter tandaan. Kailangan maging maingat. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Si Lin Yuan ay masinop. Kapag nalaman niya lahat tayo ay tapos na. Alam ko na magiging sobrang ingat ako. At sa kabantayan ng mabuti ang galaw ni Lin Yuan, kung may anumang kakaiba sa kanya iulat agad. Kailangan nating alisin siya sa lalong madaling panahon, bawiin ang lahat ng pag-aari ng pamilya Lin Opo. Ginoo. Simula ngayon, lahat ng botika sa lungsod ng Jiang dapat magbenta ng mga gamot na ibinibigay ko. Sinong tatanggi, huwag mong asahan na magiging mabait ako. Ginoong Lin, napakababa ng kalidad ng mga gamot na ito. Kung may masamang mangyari sa mga tao, hindi namin kaya ang responsibilidad. Benta lang kayo, bibigyan ko kayo ng malaking kabayaran. Wala kayong pakialam sa buhay o kamatayan ng mga tao. Ang mga mababang klase na gamot na ito ay dinala mula sa ibang bansa, napakababa ng gastos. Basta maglihim kayo, malaki ang kikitain ninyo. Kung ito ay lumabas, mamamatay kayong lahat. Talagang maglihim kami. Naayos na ang mga botika kapag may masamang pakiramdam ang mga tao pagkatapos uminom. Isisi natin ito sa tradisyonal na manggagamot para masira ang reputasyon ni Lin Yuan. Kapag kontrolado na natin ang merkado ng medisina, aalisin natin si Lin Yuan Zhou Henian General Jiang. Pakiusap, iligtas ninyo ang mga tao sa kalapit na lungsod. Nagkaroon ng epidemya sa kalapit na lungsod, daang tao ang nahawaan, ang mga lokal na doktor ay walang magawa. Dadaling ko agad ang mga tao at gamot pupunta sa kalapit na lungsod. Magpapadala ako ng isang grupo ng mga sundalo na sasama silang mga ngalaga sa seguridad at transportasyon ng gamot. Qinghan, sumama ka sa akin para maghanda ng gamot. Pangulong Wang bilang Vice-Presidente, sumama ka rin para makipag-ugnayan sa mga lokal na manggagamot. Ako. May sakit ako nitong mga nakaraang araw. Hayaan na lang ang iba kong kasamahan. Sa oras ng krisis, dapat kang tumulong. Mukhang maayos naman ang katawan mo, Pangulong Wang. Kaya sumama ka. Oh, sasama ako sa inyo. Ang salot na ito ay sanhi ng pag-ipon ng init at halumigmig. Ang paggamot ay para alisin ang init at halumigmig at linisin ang baga at pigilan ang ubo. Gagamit tayo ng acupuncture at herbal na gamot, Presidente Wang. Ikaw ang bahala sa pag-coordinate ng pag-iwas sa sakit. Ang mga mababang kalidad na sangkap na dala ko isama sa herbal na gamot. Huwag hayaang malaman ni Lin Yuan. May kakaibang amoy ang gamot na ito. Nahaluan ito ng mababang kalidad na sangkap. Presidente Wang, ito ba ang sinabi mong magandang kalidad na sangkap? Hindi ko alam. Baka nagkamali ang supplier. Sana nga. Qinghan, itapon itong batch ng gamot at mag-ayos ng bago. Itabi ang sample ng mababang kalidad na sangkap para i-check mamaya. Sa salot, dapat gumamit ng tradisyonal na paraan ng pag-alis ng init at lason. Ang acupuncture at herbal na gamot ay kalokohan lang. Tiyak na hindi ako makikipagtulungan. Doktor, ang init at halumigmig na namuo sa lumang paraan ay maibsan lang ang panlabas na sintomas. Magtaya tayo. Gamit mo ang lumang paraan. Gagamitin ko ang aking plano. Tingnan natin kung sino ang mas epektibo. Kung hindi epektibo ang akin, aalis ako agad. Kung epektibo ang akin, makikipagtulungan ka. Guru Lin, ako ang masyadong matigas sa lumang paraan at naantala ang pasyente. Gusto kong makipagtulungan sa iyong plano. Sa medisina, walang paghahati-hati. Ang paggamot at pagligtas ng buhay ang unahin. Ang matandang doktor ay handang iwan ang kanyang pagkiling. Ito ay biyaya para sa mga tao. Sa labas ng quarantine post, may isang tao na biglang nagkaroon ng mataas na lagnat at kumbulsyon, parang pag-ulit ng sakit at mas malala ang sintomas. Hindi ito pagbabalik. May nagtatago na naglagay ng bagong lason. Hinalo sa salot, mas malakas ang lason. Hindi ko alam. Maaaring gawa ito ng mga masasamang tao mula sa kalapit na lungsod. Hindi may tatago ang katotohanan, aalamin ko ito. Qinghan,
Iutos sa mga lihim na bantay na imbestigahan ang pinagmulan ng lason, tutukan ang mga taong galing sa lungsod ng Jiang nitong mga nakaraang araw. Ginoong Lin, Ginoong Peter. Ang lason na ipinakalat ay natuklasan ni Lin Yuan Nagawa na niyang patatagin ang kalagayan ng may sakit at nagsimula ng mag-imbestiga. Walang silbi pinabayaan kayong magpakalat ng lason para magdulot ng salot at isisi kay Lin Yuan. Itong simpleng bagay hindi nyo magawa. Huwag munang magpanik. Wala pa siyang matibay na ebidensya. Itigil natin agad ang mga galaw sa kalapit na lungsod, burahin ang mga ebidensya, at sabay na pabilisin ang paghahatid ng mababang klase ng mga gamot. Handa ng kumilos sa lungsod ng Jiang Iayos na magpadala ng mensahe kay Wang Baizhou, sabihin sa kanya na bantayang mabuti ang mga galaw ni Lin Yuan. Kung mabigo ulit, patayin siya ng direkta. Nalaman na si Lin Zhenbang at Peter sa pamamagitan ng angkanang kamay ni Wang Baizhou ay nagtapon ng lason sa pinagmulan ng tubig. Magpapadala agad ako ng mga sundalo para hulihin sila. Hindi, kung walang matibay na ebidensya, magdadahilan sila. Kapag nataranta, sisirain nila ang mababang klase ng mga gamot. Nagulat ang mga lihim na bantay. Ang kanang kamay ni Wang Baizhou ay bumalik na sa lungsod ng Jiang at nakipagkita kay Lin Zhenbang, handa nang magsagawa ng malawakang pamamahagi ng mababang klase ng mga gamot. Sa wakas ay lumitaw na ang kanilang tunay na kulay. Sige ikaw, magpatuloy sa pagbili ng mga gamot. Hintayin nating mahulog sila sa bitag. Ayusin ko na ito ngayon. Dumating na lahat ang mga gamot. Ipamahagi agad sa mga botika. Kung may mangyari sa mga tao, isisi kay Lin Yuan. Si Komandante Zhao ay mahigpit na nagsisiyasat. Ang mga lihim na gwardiya ni Lin Yuan ay nakabantay din sa atin. Kung ipamahagi natin ngayon, mahuhuli tayo. Wala na tayong babalikan. Kailangang ipamahagi natin ito ng tahimik ngayong gabi. Kung mabigo ka, huwag ka nang bumalik ng buhay. Bini-bini, ito ang mga gamot na iniutos ni Lin Yuan. Pakicheck po. Ang mga gamot ay naihatid na lahat kahapon. Bakit meron pa? May ilang sangkap na hindi na ipadala kahapon. Inutusan ako ng amo na dagdagan ito. Ang mga gamot na ito ay madilim ang kulay. Mabaho ang amoy. Lahat ito ay mababang uri na gamot. Sino ang nagpadala sa iyo? Sunggaban! Saliksikin siya. Lin Yuan, ito ang token ng pamilya Lin. Tulad ng inaasahan, si Lin Zhenbang, gamitin ang kanyang plano laban sa kanya, iwanan ang ebidensya. Ginoo, inutusan ng gobyerno ng probinsya na imbestigahan tayo. Ang mga botika at aming mga base ay sinara na. Ang naghatid ng gamot ay nahuli na rin. Gamitin ang lahat ng koneksyon para makalusot ng lihim. Ginoo, inutusan ng probinsya na siyasatin tayo. Nakasara na ang mga botika at mga base. Nahuli na rin ang mga naghahatid ng gamot. Gamitin ang lahat ng koneksyon para lihim na ayusin. Bukod pa riyan, magdala ng isang bangkay sa lambak ng langit na manggagamot. Iniutos ng Ginoo? Ang mga magagandang gamot sa lambak ng langit na manggagamot, sunugin lahat para sa akin, para hindi na makapag-practice si Lin Yuan. Kailangang mabilis na ilipat ang mga peking gamot. Sirain ang ebidensya. Hatiin sa ilang batch para ilipat. Bilisan. Sunugin na ang mga gamot na ito. Sumuko na kayo agad. Ibagsak siya. Bantayan ng mahigpit. Nalaman ko na ang bodega ni Peter sa labas ng bayan. Malapit nang ilipat at sirain ang ebidensya. Pakiusap po, magpadala ng sundalo para tumulong. Sige, magpapadala agad ako ng sundalo. Huwag gumalaw, sakupin lahat. Lahat ng ito ay galing sa ibang bansa na mabababang uri ng gamot. Nasaan si Peter? Nasaan ang ledger ng transaksyon? Nauna nang tumakbo si Mr. Peter. Dinala niya ang ledger. I-blockade ang buong lungsod. Siguraduhing mahuli siya. Na-raid ang warehouse. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, patay na ako. Ngayon, iniimbestigahan ng provincial government. Wala na kaming backup. Bakit hindi na lang tayo sumuko? Kahit sumuko, mamamatay rin. Bakit hindi na lang manalasa? Sabay na alisin sina Lin Yuan at Zhou Henyan. Tama, gagamitin ko ang Death Squad. Sasalakay sa lambak ng Aurora sa gabi. Kidnapin ang mga apprentice ni Lin Yuan. Pilitin siyang tumigil. Wang Baizhou, magpatuloy kang magkunwaring sumusuko kay Lin Yuan para magdala ng mensahe para sa amin. Sugod! Kunin ang estudyante ng medisina at umalis. Mga alalay ni Lin Zhenbang. Inaasahan ko na, darating kayo. Lumabas tayo.
Lin Zhenbang, ano pa ang pakana niya? Pinakidnap niya tayo ng estudyante ng medisina at pinapagpanggap si Wang Baizhou na magkunwaring sumuko sa iyo at maghatid ng mensahe. Si Peter ay nakikipag-ugnayan sa ibang bansa para ilipat ang natitirang mga gamot. Pigilan lahat. Babalik na rin lang natin ang kanilang plano. Ang larong ito, oras na para hulihin na sila. Umakyat, oo. Lin Yuan, wala dito. Sa bookshelf, lahat ay ordinaryong libro. Wala kaming nakitang anuman na may kaugnayan sa substandard na sangkap na mga pahiwatig. Imposible. Hanapin ng mabuti. Tiyak na tayo ay may nakaligtaan. Mukhang si Lin Zhenbang ay nakatanggap ng balita ng maaga. Ay nailipat na ang lihim na liham at ang libro ng account. Lin Yuan, sinaliksik namin ang lahat ng lugar. Wala kaming natagpuan ng mga mahalagang ebidensya na wala lahat. Dapat ko nang naisip, si Lin Zhenbang ay tuso at mapanlinlang dahil kaya niya ilipat ang ebidensya ng maaga. Tiyak na handa na siya na manira sa atin. General Jiang, Lin Yuan, si Lin Zhenbang ay nagpadala ng tao upang maghatid ng balita na sinabi niyang nag-pressure na siya sa probinsya na idemanda si Lin Yuan ng malisyosong paninirang puri sa pamilya Lin. Ganyan talaga si Lin Zhenbang. Talagang sumalungat siya. Huwag mag-alala. Mas ganito siya lalo niyang ipinapakita na siya ay nagkasala bagamat hindi namin natagpuan ang mahalagang ebidensya ngunit ang testimonya ng gwardya at ang pagsisiwalat ni Wang Baizhou ay mga ebidensya. Umalis muna tayo. Pag-usapan natin mamaya. Sige, gagawin natin ayon sa kagustuhan ni Lin Yuan. Kahit na ilipat mo ng maaga ang ebidensya, pinapressure mo ang Kapitolyo. Pero si Lin Yuan, siguradong ipagpapatuloy ang investigasyon. Kailangan nating agad na ang natitirang mababang uri ng mga gamot ilabas sa bansa. Kung hindi, wala na. Peter, huwag kang mag-alala. Nagamit ko na lahat ng aking koneksyon. Ang mga opisyal ng Kapitolyo karamihan ay binayaran ko na. Si Lin Yuan ngayon ay wala ng takas. Ang natitirang mga gamot, agad mong kumonekta sa mga panlabas na grupo para ipaalis. Kukontakin ko sila ngayon, ang mga panlabas na grupo. At saka, nag-ayos na ako ng mga asasin na pumunta sa lambak ng langit na manggagamot para patayin si Lin Yuan. Kapag naalis na si Lin Yuan, magiging ligtas na tayo ng tuluyan. Magaling. Kapag patay na si Lin Yuan, hindi na dapat katakutan si Zhou Henian. Makakabalik tayo sa kontrol ng merkadong medikal ng lungsod ng Jiang. Huwag kang mag-alala, mga profesional na asasin sila. Tiyak na magtatagumpay sila. Uy, mayroon akong batch ng mababang uri ng mga gamot. Kailangan itong mailabas sa bansa ng mabilis. Pakiayos ng mga tauhan sa hangganan para mag-abot. Dapat mag-ingat ng husto. Sige, maraming salamat. Gagawin namin ito nang mabilis ihahatid ang mga gamot doon. Kumuha ka agad ng mga tao, pumunta sa base sa labas ng bayan. Ang natitirang mababang uri ng mga gamot ihatid sa hangganan ngayong gabi. Kung may makakita, sirain agad ang mga gamot. Wala dapat iwanang ebidensya. Bilisan mo! Hanapin agad si Lin Yuan. Patayin siya. Sabi ni Peter, may malaking gantimpala pag natapos. Matapang na mamamatay tao, pumasok sa lambak ng Aurora nang walang pahintulot, tanggalin agad ang maskara. Sumuko na kayo. Kayo pala, alam na alam ninyong darating kami. Ang pakana ni Peter, inaasahan na namin yon. Gusto ninyong sumuko kami, hindi ganun kadali. Lumabas tayo! Sino ang nag-utos sa inyo? Ano pang pakana ni Peter? Hindi ko alam. Magsinungaling ka pa. Hindi kita patatawarin. Si Peter, ang nag-utos sa amin. Natatakot siya kay Lin Yuan. Maghanap ng ebidensya. Magpatuloy ka. Nagbebenta sila ng pekeng gamot. Ang pagkalason kay Old Joe. Gaano karami ang alam mo? Aaminin ko lahat. Matagal na silang nagtutulungan. Nagbebenta ng peking gamot. Ang salot sa kalapit na lungsod. Sila ang nagkalat ng lason. Gusto nilang isisi kay Lin Yuan. Si Zhou Taido ay nalason. Sila rin ang gumawa niyon. Meron pa silang isang batch ng mga gamot na itinago sa outpost sa labas ng lungsod. Mabuti mga bantay dalhin ninyo at bantayang mabuti. Napakasama nila ang grupo ni Lin Zhenbang ay napakalalang. Hindi ko inaasahan na sila'y napakasama. Ngayon umamin na ang mamamatay tao. Pumayag akong magpatotoo kasama ang karanasan ko sa pagkalason. Mas lalo pang nagpapatunay sa kanilang mga kasalanan. Maraming salamat, Ginoong Joe. Sa iyong pagpapatotoo kasama ang mga testimonya at mga nasamsam na gamot may sapat tayong ebidensya upang sila'y mahatulan. Lin Yuan, dapat nating agad makipag-ugnayan kay Ginoong Wang ng probinsya at muling magsagawa ng paghahanap sa bahay ng Lin samantala, harangan ang mga pasukan at labasan ng lungsod ng Jiang. Sige, gawin natin yon. General Jiang harangan ang mga pasukan at labasan Qinghan makipag-ugnayan kay Ginoong Wang. Aayusin ko na ito. Tara na.
Mali ako, pinilit lang ako. Maawa kayo sa akin. Ngayon mo lang nalaman na mali ka. Bibigyan ka ng pamahalaan ng makatarungang paglilitis. Dalhin siya. Bantayan ng mahigpit. Linsenbang, wala ka nang matatakbuhan. Buksan mo ang pinto ngayon din. Kahit mamatay ako, hindi ako susuko. Akala mo ba sa pagtatago makakatakas ka? Ang paglaban ay magpapabigat lang ng iyong kasalanan. Ulat, si Peter ay nagbalat kayo. At naharang sa pagtakas, tumutungo siya rito. Buti naman na dumating siya. Harangin ko siya. Peter, sapat na ang ebidensya, hindi ka makakalabas ng lungsod ng Jiang. Lin Yuan, ipaglalaban ko ito sa iyo. Papatayin kita. Ang katawan ko bakit hindi makagalaw? Pinatigil ko lang ang iyong mga meridian. Hulihin! Harangin siya. Hindi ninyo ako mahuhuli. Ako ang pinuno ng pamilya Lin. Lin Yuan, pangahas kang arestuhin ang iyong ama. Ikaw ay walang utang na loob. Akala mo may kapangyarihan ka makakatakas sa parusa? Ngayon, tiyak kang parurusahan ng mahigpit. Lin Yuan, pangahas kang arestuhin ang iyong ama. Ikaw ay walang utang na loob. Lin Jianbang, ang kahihinatnan mo ngayon ay kasalanan mo mismo. Lin Yuan, mamatay ka ng malupit. Lin Yuan si Lin Jianbang, Peter, at iba pa ay pinatay sa pamamagitan ng baril. Santa Maria kasama ang Huaxia ay pumirma ng kasunduang pangkapayapaan. Ang mga mamamayan ng lungsod ng Jiang. Sa wakas ay maaari na silang mamuhay ng payapa at masagana. Oo nga, sa wakas ay nakapaghiganti na ako para sa ina. Ngunit kailangan pa nating magpatuloy. Isa pa ayos ang pamilihan ng mga gamot. Itaguyod ang tradisyonal na medisina ng Tsina. Sasamahan kita palagi. Maraming salamat, Jinghan. Sa hinaharap, sama-sama nating isusulat ang alamat ng tradisyonal na medisina ng Tsina. Wakas ng buong serye.